Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 441. Sharon, ikaw, paano mo ako sinampal? Hayward, ito B** lang ang sinampal ako. Panipi. Habang sinabi niya iyon, tumingin si Lillian kay Hayward habang nagkop ng isang kamay sa kanyang nasasaktan na pisngi. Gayunpaman, iniwasan lamang ni Hayward ang kanyang tingin. Malinaw na ang panig niya. Ako, nakikita ko, kaya't kung paano ito, naisipin na ako ay bulag bago hindi makita kung anong uri ng tao talaga. Nakakainis ang tinig ni Lillian. Tumalikod siya at tumakbo sa luha. Sinampal ni Sharon ang kanyang tinidor at kutsara sa mesa. Wala na siyang pakiramdam na tamasahin ang kanyang pagkain pagkatapos ng gulo. Di nagtagal, pareho silang umalis sa restoran. Napakahirap na makita ang dalawang matalik na kaibigan na nakikipaglaban tulad ng mga kaaway ngayon, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Mula sa kung ano ang nilalaro sa harap niya, maaaring makuha ni Gerald ang gist ng nangyari sa tatlo. Tila na sina Lillian at Sharon ay parehong nakakakuha ng mas maraming assertive sa Hayward dahil sa mga pag-aari niya ngayon. Noong nakaraan ng mahirap pa rin si Hayward, hindi nila siya tinatrato ng maayos kahit na palagi siyang nanatili sa kanilang mga tagiliran. Ito ay isang ganap na naiibang kwento ngayon. Mula pa noong nagmamay-ari siya ng ilang mga pag-aari at pinamamahala ang makakuha ng ilang magagandang koneksyon, mahalagang siya ay naging isang mayaman at gwapong tao sa kanila. Ano pa, sa parehong Lillian at Sharon, ang karanasan na nakuha niya habang nakuha ang mga pag-aari at koneksyon ay dapat ding gumawa sa kanya ng mas solemna at matanda. Tiyak na maunawaan ni Gerald ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng dalawang batang babae kung nahuli nila ang hangin na ang mga bagay na mayroon si Hayward ay lahat ay ibinigay sa kanya. Nag-sneer lang si Gerald habang nanginginig ang kanyang ulo bago ngumiti sa pagbibitiw. Matapos tapusin ang kanyang pagkain, umalis siya sa restoran. Gayunpaman, ang minuto na paa ni Gerald ay lumabas ng restoran, isang kamay ang humawak sa kanyang iba pa. Oh! Ang aking apo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Panipi. Sa pagtingin upang makita kung sino ang humahawak sa kanyang paa, nakita ni Gerald ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng pasukan. Diyos ko, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Gerald, natigilan. Ang aking apo, dapat kang maging mayaman dahil makakaya mong kumain sa restoran na ito. Mangyaring extra sa akin ng pera, hindi ako kumakain ng mga araw ngayon. Sinabi ng matandang pulubi habang siya ay gumapang malapit sa yakapin ng hita ni Gerald. Ang matandang pulubi ay mukhang marumi at ang kanyang puting buhok ay stank. Hindi niya hahayaan ang paa ni Gerald hanggang sa kumuha siya ng pera. Sa pag-unawa nito, maaaring magbuntong hininga lamang si Gerald habang nakarating siya sa kanyang pitaka at nagbigay ng $100 na bayarin sa pulubi. Sa kanyang isipan, ang matandang pulubi ay nagwagi ng matagumpay. Tama akong piliin ang batang ito, marumi siyang mayaman. Agad na dinulas ng pulubi ang pera sa kanyang maruming bulsa sa harap ngunit hindi niya pinakawalan. Tapos ka na ba? Tanong ni Gerald, ang kanyang tono ay nakakakuha ng galit. Ang aking apo, kailangan ko rin ng tulong sa iba pa, maaari mo bang ipadala ako sa isang klinika? Nasugatan ng pa ako at kailangan kong gumaling. Panipi. The asterisk am it you old beggar. Dahil lamang sa matanda ka sa palagay mo maaari mo akong i-blackmail. Panipi. Gerald ay nagagalit ngunit hindi rin nagsasalita. Anong matandang pulubi? Nagkaroon lang ako ng ilang problema. Hindi ako pulubi. Sagot ng lalaki. Pagkatapos nito, maraming mga tao ang nagsisimulang palibutan ang dalawa. Naturally, ang chismis sa lalong madaling panahon ay nagsimula din. Bumantong hininga si Gerald, iniisip kung gaano siya kaaya-aya. Ang matandang lalaki ay nakipag-usap pa sa kanya bilang kanyang apo sa lahat ng oras na ito. Sa huli, dinala siya ni Gerald sa klinika sa buong kalsada, natalo. Ginagamot ng China na gamot na practitioner doon ang paa ng matandang lalaki ng walang oras. Habang binayaran ni Gerald ang $100 na bayarin, maaari lamang siyang sumulyap sa matandang lalaki ng mapait. Gayunpaman, mas malapit sa pag-iinspeksyon na nakita niya na may tato sa dibdib ng matanda. Ito ay ang ulo ng isang dragon na mukhang sa halip nakakatakot. Maaari ba talagang maging siya talaga ang ilang bayani na napapahamak sa kanyang swerte? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Siguro ang matandang lalaki ay talagang maimpluwensyahan at mahusay ng isang beses. Pagkatapos ay muli, wala ito sa negosyo ni Gerald. Gumastos siya ng kabuoang $200 sa matandang iyon.
Karaniwan ay hindi na siya gagawa ng isang bagay na ganyan ngunit ito lamang ang kanyang swerte na ang matanda ay kumapit ng mahigpit sa kanyang paa at sa publiko ay hindi bababa. Malapit na lang umalis si Gerald nang mapansin niya ang ilang mga balita na nai-broadcast sa isang TV sa klinika. Ang balita ay nai-broadcast sa Mayberry TV at ito ay tungkol sa pagkawala ni Gia. Nakasaad sa balita na sinisiyasat na ng pulisya ang kaso. Malinaw na naisip ng ama ni Gia na gumamit ng mass media upang makatulong na hanapin din si Gia. Nang makita ang balita, sinimulan muli ni Gerald ang kanyang sarili. Mayroong ilang mga pasyente sa waiting room, naghihintay para sa kanilang pagliko upang matugunan ang Chino na gamot na nagsasanay. Bumantong hininga ang isa sa kanila. Napakagandang batang babae. Inaasahan kong ligtas siya. Ang mundo ay napuno ng lahat ng uri ng mga kontrabida at baluktot na mga tao ngayon. Panipi. Alam ko, di ba? Kailangang malaman ng mga batang babae kung paano protektahan ang kanilang sarili kapag sila ay nasa labas at tungkol sa, sabi ng isa pang pasyente. Parang naaalala kong nakikita siya habang bumalik. Siya ay naharang ng ilang mga lalaki, sabi ng matandang pulubi na naglabas at nakita rin ang balita, ngayon na ang kanyang paa ay ginagamot. Nagsimula na lang si Gerald na maglakad papunta sa pintuan nang magyelo siya sa lugar. Ano ang sinabi mo? Nakilala mo siya? Panipi. Kabanata 442. Ang tinig ni Gerald ay napuno ng pagkabalisa habang tinanong niya. Ang matandang lalaki ay simpleng chuckled habang tinitingnan niya si Gerald. Bakit oo, ginawa ko. Nakilala siya sa labas ng istasyon ng Mayberry bandang tanghali sa araw na iyon, nag-iisa. Talagang naaalala ko siya dahil siya ay patas, matangkad, at maganda. Ang ilang mga tao ay naghihintay para sa kanya sa istasyon bagaman. Matapos ang isang maikling chat, sumakay siya sa kanilang sasakyan at iyon ang huling oras na nakita ko siya. Panipi. Mukhang interesado ka. Kilala mo siya o kung ano? Tanong ng matandang lalaki habang ngumiti siya. Kami ay nakilala, oo, sabi ni Gerald habang tumango siya bago hilingin sa matandang lalaki ang higit pang mga detalye. Batay sa paglalarawan ng matandang lalaki tungkol sa kaganapan, ang taong nakita niya sa araw na iyon ay tunay na si Gia at tama rin ang tiyempo. Hanggat alam niya kung saan unang nawala si Gia, kung siya ay inagaw o hindi, ang sitwasyon ay maaaring malutas ng madali. Habang papunta siya, hinawakan ng matanda ang kanyang braso na kinakabahan. Ano pa ang gusto mo? Tanong ni Gerald. Ang aking apo, ikaw ay isang napakabait na tao. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Gerald Crawford. Dahil binigyan niya si Gerald ng isang mahalagang pahiwatig, nadama ni Gerald na huwag sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Ang iyong apelyido ay Crawford na sinasabi mo, maaari ba akong tumingin sa iyong dibdib? Ang tinig ng matanda ay biglang naging halo ng pagkabalisa at kaguluhan. Bago pa man tumugon si Gerald, ang matandang lalaki ay nakahag sa kanyang kwelyo. Naturally, sinubukan ni Gerald na pigilan ngunit ang matandang lalaki ay iba pa. Kahit na siya ay mukhang mahina, kapag kailangan niya, ang matandang lalaki ay sapat na malakas upang matiyak na hindi na niya mailipat ni Gerald ang kanyang braso. Kapag ang kwelyo ni Gerald ay hinailan ng hiwalay, ang matandang lalaki ay sumimangot ng bahagya. How queer. Wala dito, sabi ng matandang lalaki habang pinakawalan niya si Gerald. Nababaliw ang matandang ito. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang malumanay na hinaplos niya ang kanyang mga pulso. Habang ang matandang lalaki ay nasa isang labi pa rin, gumawa si Gerald ng isang dash para sa exit at hindi lumingon. Matapos tumakbo ng medyo malayo sa klinika, tinawag ni Gerald ang Drake, Tyson, at Tammy. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang nalaman. Alam niya na ang parehong Drake at Tyson ay makakapunta sa ilalim nito sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip tungkol sa kaso, nadama ni Gerald na ang pagkidnap ay nagsasangkot ng maraming pandaraya at panlilinlang. Gayunpaman, ang kanyang prioridad ay palaging kaligtasan ni Gia. Ano ang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan? Upang isipin na alam ng matandang lalaki ang tungkol kay Gia, kung ano ang isang mahusay na pagkakaisa. Gayunpaman, hindi oras na upang manirahan ngayon. Makalipas ang isang oras nang makipag-ugnay muli sina Drake at Tyson kay Gerald. Tulad ng inaasahan ng mga taong may mataas na sanay na lalaki, natagpuan nila ang kanilang susunod na tingga. Si Gia ay tila nagsinungaling na kung saan ay humantong sa kanya na inagaw. Mula sa kung ano ang maaari nilang ibawas, siya ay nakalock sa isang bahay sa isang marangyang kapitbahayan sa loob ng halos 2 araw ngayon. Matapos ang ilang pananaliksik, natagpuan na ang isang mag-aaral na may pangalan ng Jacob ang sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito. Si Jacob ay may utang sa mga gangster sa Mayberry ng isang halaga ng pera, kaya ginagamit na nila ngayon si Gia upang mabayaran siya. *6, sinumpa ni Gerald sa kanyang isipan.
Agad na inutusan sina Drake at Tyson na ihanda ang kanilang mga kalalakihan upang mailigtas si Gia. Gayunpaman, ang pagiging mga profesional na sila, pareho silang nasa kapitbahayan kasama ang kanilang mga kalalakihan. Naghihintay sila doon para sa kanilang susunod na utos mula sa sandaling tinawag nila si Gerald na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Naririnig iyon, nais ni Gerald na magmadali sa kanyang sarili. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay naupahan lamang. Hindi siya makakapunta sa Mountaintop Villa upang makuha ang kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, ang kapitbahayan ay hindi masyadong malayo kaya't nakakuha siya ng isang bike at sumugod kaagad. Ang isang dagindong ng kulog ay maaaring marinig at sa lalong madaling panahon, nagsimulang umulan ng malakas. In-update ni Gerald si Tammy sa sitwasyon at nagpapasalamat siyang maibalik ang lahat ng mahahalagang impormasyon bago namatay ang baterya ng kanyang telepono. Pagsumpa sa ilalim ng kanyang paghinga, nagpatuloy siya sa pagbibisikleta sa pagbuhos ng ulan hanggang sa wakas ay nakarating siya sa kapitbahayan ng Street Cloud. Habang si Gerald ay naglalakad pa rin doon, halos 100 mga kotse ng Maybach ang nagtipon sa paligid ng kapitbahayan, na nagdulot ng isang kakilakilabot na kasikaipan ng trapiko doon. Ang lahat ng 4 na pasukan ng kapitbahayan ay ganap na naharang din. Ano pa, maraming mga kalalakihan sa itim na demanda ang nakatayo sa ilalim ng payong habang naghihintay sila sa labas ng kanilang mga kotse. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang eksena na makikita. Naturally, ang mga tao ay nagsimulang kumuha ng mga litrato ng kaganapan sa pamamagitan ng mga bintana ng kanilang mga tahanan. Tiyak na may malaking nangyayari. Walang mga pahiwatig kung ano ang nangyayari o kung sino ang nakakasakit sa kung sino. Upang ilagay ng simple, ang buong sitwasyon ay parehong nakalilito at nakakagulat sa mga clueless residente na nakatira doon. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ilang mga kabataang lalaki at kababaihan ang nakatayo sa likuran ng pintuan ng isang restaurant sa kapitbahayan ng Street Cloud. Tagapayo, umuulan ng malakas at ang lahat ng mga pasukan ng kapitbahayan ay tila naharang. Hindi tayo maiiwan kahit na gusto namin. Sabi ng isa sa mga batang babae. Bakit hindi lang tayo mananatili sa bahay ng tagapayo noon? Dahil lumipat lang siya sa bago dito. Sabi ng lalaki habang nilinis niya ang kanyang lalamunan. Ang pagsasalita tungkol sa kanyang bahay, kung hindi hiniling sa amin ng tagapayo na tulungan siyang lumipat sa kanyang bagong bahay, madali naming hindi nakuha ang eksena na nangyayari sa labas. Lahat sila ay may bak na kotse. Panipi. Mas maaga, nagulat ang mga mag-aaral nang makita na hindi lamang ito regular na kasikaipan dahil ang lahat ng mga kotse na nagdudulot nito ay mga kotse ng Maybach. Tagapayo, tumingin doon. Hindi ba pamilyar ang taong iyon sa OFO bike? Sinabi ng isa pang batang babae na nagturo sa isang taong nagbibisiklete ng isang bike sa kapitbahayan. Kabanata 443. Panipi tuldok. Hoy, hindi ba iyon si Gerald? Sinabi ng isang tao na nakilala ang figure ng pagbibisikleta sa ulan. Sa palagay ko tama ka. O Diyos, nagbibisiklete siya sa sobrang malakas na pag-ulan. At parang nagmamadali rin siya. Panipi. Narinig ko na nanalo siya ng kotse o isang bagay ngunit lumiliko na siya ay masungit tulad ng dati. Oo, sa tingin ko minsan ay hinahangaan ko siya sa sandaling nalaman kung nanalo siya ng isang loterya. Panipi. Ang pangkat ng mga kababaihan doon ay nagsimulang talakayin si Gerald. Lahat ng 10 sa mga nakatayo sa tabi ng pintuan ay ang kanyang mga kamag-aral. Ang tagapayo, tulad ng karamihan ay mahulaan ngayon, ay walang iba kundi si Cassandra. Nangyari lamang ito na si Cassandra ay lumipat muli sa isang bagong bahay ngayon. Hindi na niya kailangang manirahan sa faculty apartment. Dahil ang kapitbahayan ng Street Cloud ay isang marangyang kapitbahayan, ang bahay ay nagkakahalaga ng halos $400,000. Si Cassandra ay nagtatrabaho bilang isang lektor sa universidad ng ilang oras ngayon. Itinatagpan niya ang kanyang sariling online shop, nagtatrabaho bilang isang online na nagbebenta. Sa tulong ng Felicity na nagtataguyod ng kanyang shop at mga produkto, hindi kataka-taka na pinamamahalaang ni Cassandra na kumita ng maraming pera. Sa ganitong uri ng pera, makakaya niyang bilhin ang kanyang sarili ng isang bagong bahay na may 3 silid tulugan, isang sala, at kusina. Dahil kailangan niyang ilipat ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong bahay, humingi siya ng tulong mula sa mga mag-aaral sa Mayberry University. Kapag nakumpleto na ang paglipat, tinatrato niya ang lahat ng mga ito sa isang pagkain sa isang lokal na restoran na ipinaliwanag kung bakit lahat sila ay nakahuddled malapit sa pintuan ng restoran sa unang lugar. Nang makita muli si Gerald makalipas ang ilang oras, maramdaman ni Cassandra na laktawan ang kanyang puso. Siya ay tulad ng Felicity dahil pareho silang nagustuhan ng ordinaryong tao.
Alam na marahil ay maaaring maging tunay na ordinaryong tao si Gerald, nadama niya ang sensitibo tuwing dumating ang mga bagay tungkol kay Gerald. Ang paglipat pabalik sa Gerald, dahil umuulan ng malakas, hindi lamang siya mabilis na mag-ikot kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Sa sandaling iyon, 3 mga kotse ang sumugod sa kanya ng sunod-sunod, silang lahat ay lumilipat patungo sa pasukan ng kapitbahayan ng street. Cloud. Kapag ang huling kotse ay tumama sa preno, si Felicity, Yvonne, at ilang iba pa ay sumugod. Sa kanilang mga kamay ay ang kanilang mga telepono kasama ang iba pang mga live na kagamitan sa pagsasahimpapawid. Na-update ni Gerald si Tammy tungkol sa nalaman niya kanina bago namatay ang kanyang telepono. Dapat sinabi niya sa lahat ang tungkol dito. Nang makarating si Gerald sa bahay, nakita niya ang mga magulang ni Tammy at Gia na sumusubok na lumipas ang ilang mga bodyguard na nakatayo sa pasukan. Hayaan mo akong pumasa. Hayaan akong makita ang aking anak na babae. Sigaw ng ina ni Gia. Napagtanto na sila ang mga magulang ng biktima, ang mga gwardya ay tumingin sa isa't isa bago napansin si Gerald na nakatayo sa ulan. Gestured niya para sa kanila na papasukin sila at pinayagan nila agad ang natitirang mga tao doon. Ang isang bantay ay nagmadali na tumakbo papunta kay Gerald bago bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Mahina ang mga paa ni Gerald dahil sa wakas ay makahinga siya ng isang buntong hininga. Iniligtas ni Drake at Tyson si Gia. Tumango si Gerald sa bantay at ang bantay ay tumakbo pabalik sa bahay upang makitungo sa iba pang mga bagay. Napansin ni Gerald na si Felicity ay malapit na lamang pumasok sa bahay kaya lumakad siya sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa mabuting balita. Huminto si Felicity sa kanyang mga truck ng ilang sandali bago tumango. Tumango lang si Gerald, isang pagod na ngiti sa kanyang mukha bago siya lumakad ng marahan. Habang pinapanood niya siyang lumakad palayo, isang boses ang biglang tumawag sa kanya. Felicity, dito, panipi. Ang mga mag-aaral mula sa nauna ay umalis sa restoran upang makakuha ng isang mas malapit na hitsura at ang isa sa mga batang babae ay nangyari lamang upang makita ang Felicity. Nabigla si Felicity. Bakit napakarami ng kanyang mga kamag-aral dito? Napansin na nandoon si Yvonne, umakyat siya sa kanya. Felicity, kahanga-hanga ka. Hindi nila pinayagan ang sinuman ngunit bibigyan ka ng access upang makapasok kasama ang iyong mga tauhan. Ano ba talaga ang nangyayari doon? Nagtanong sa isang batang babae. Si Felicity ay sinabihan lamang na sumama upang i-broadcast ang eksena kaya kahit na siya ay nagulat nang una niyang makita ang lahat ng mga kotse ng Maybach na humaharang sa mga pasukan. Sa kabutihang palad, sinabi ni Tammy sa mga gwardya na ipinadala sa kanila ni Gerald kaya pinayagan silang mag-access sa kapitbahayan. Isang batang babae ang inagaw. Nakatanggap kami ng balita tungkol dito kaya't nagmamadali kami dito nang hindi alam kung gaano kalaki ang isang scale ng rescue mission. Nabigla ako tulad ng lahat na makita mo ang maraming tao nakasangkot. Panipi. Sino ang babae? Sa pagtingin sa kung ano ang reaksyon ng kanyang mga magulang na hindi sila ang pinuno ng pangkat na ito, tanong ng ibang batang babae. Nagtataka rin si Cassandra kaya tumingin siya kay Felicity. Umiling lang si Felicity. Hindi rin ako sigurado. Si Gerald ang nagsabi sa amin tungkol sa lokasyon ng batang babae sa unang lugar. Nakikipag-usap ako sa kanya ilang segundo lamang ang nakalilipas at sinabi niya sa akin na siya ay nai-save din. Tila siya ay pinananatili sa kadiliman tungkol sa kung ano ang nangyayari at nabigla siya nang malaman na siya ay nasa isang bahay na sa street. Cloud na kapitbahayan. Panipi. Gerald. Sabi ni Cassandra, natigilan. Oo, ang batang babae na pinag-uusapan ay kaibigan niya. Siya ang humiling ng aking tulong upang hanapin siya sa unang lugar. Panipi. Matapos sabihin iyon, huminto siya sandali. Parehong Felicity at Cassandra ay tumingin sa bawat isa, ang pagkabigla ay sumasalamin sa kanilang mga mata. Sa labas ng asol, may sumabog sa pagtawa. Lahat, tingnan. Si Gerald ay nalubog mula sa ulo hanggang paa. May huli sa pagdiriwang. Panipi. Tingnan mo siya. Gaano ka kaaya-aya. Hoy, Yona. Hindi mo ba sinabi na nagustuhan mo siya kanina? Bakit hindi ka magtapat sa kanya ngayon? Panipi. F*** na, ang mga tanga lamang ang makakapagtapat sa kanya. Habang patuloy na tinatawanan siya ng mga mag-aaral, narinig ang isang sigaw. Mr. Crawford. Panipi. Maraming mga bodyguard na may hawak na itim na payong ay biglang sumigaw ng magkakaisa. Ang sigaw ay napakalakas at malinaw na ang buong kapitbahayan ay maaaring marinig ito. Dalawang bodyguard pagkatapos ay agad na nagmamadali patungo kay Gerald upang itago siya mula sa ulan. Umiling-iling si Gerald habang pinunasan ang kanyang mukha na tuyo sa kanyang hangki. Habang ang isa pang bantay ay mabilis na nagbigay sa kanya ng isa pa, itinuro ni Gerald patungo sa OFO bike na nakapatong sa lupa.
Pagdating niya sa pinangyarihan, nakuha niya agad ang bike ng Ofo at bumagsak ito sa lupa nang siya ay nagmamadali patungo sa harapan ng pintuan. Ang isang bantay ay lumipat patungo sa bisikleta, inilalagay ito ng patayo. Alam ni Gerald na ang bantay ay mag-aalaga sa natitira. Mr. Crawford, matagumpay naming naisave ang batang babae. Gayunpaman, nanghina siya nang nalaman niya kung saan siya ay bihag sa lahat ng oras na ito. Panigurado, hindi siya nasugatan, medyo pagod lang, sabi ng isang bodyguard na lumakad. Ito ay isang kaluwagan. Dalhin mo ako sa kanya. Panipi. Kabanata 444. Kahit na si Gerald ay naaliw, nadama pa rin niya ang pangangailangan na makita siya ng kanyang sariling mga mata bago paniwalaan ito. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga payong na hawak ng dalawang gwardya mula pa, ang mga gwardya na nagbabantay sa pintuan ay nakalinya sa dalawang hilera, na nakayuko ng magalang habang lumalakad siya. Sa loob, ang ilang mga bodyguard na nakikipag-usap sa pangwakas na pamamaraan ng operasyon ay tumakbo nang makita nila ang pagpasok ni Gerald. Tulad ng mga gwardya na nakatayo sa bantay sa pasukan, ang mga naruroon sa loob ay tumayo sa dalawang linya ng magalang bago yumuko din. Mr. Crawford. Sigaw nila ng magkakaisa. Si Tammy, ang mga magulang ni Gia, at ilang iba pa ay naruroon sa silid nang mangyari ang eksenang iyon at lahat sila ay tumingin kay Gerald sa pagkabigla. Mr. Crawford. Panipi. Gerald, siya na si G. Crawford. Si Tammy at ang iba pang mga batang babae ay dinala niya sa lahat ng quivered sa takot. Alam nila ngayon kung sino ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi nag-abala si Gerald tungkol dito dahil hindi siya nag-aalala tungkol kay Tammy at sa kanyang pangkat ng mga kaibigan. Gayunpaman, nang makarinig siya ng isang bagay na bumagsak, lumingon siya at nagyelo. Hindi sinasadyang ibinaba ni Felicity ang isa sa mga kagamitan sa pagsasahimpapawid na hawak niya. Sa likuran niya, si Cassandra at ilang iba pa ay nagsisikap na pisilin ang mga nalilito na gwardya na hindi sigurado kung papayagan silang pumasok sa bahay. Bakit nandito sila? Kahit na ang sitwasyon ay awkward, nag-sign siya sa mga gwardya upang payagan sila. Ang lahat ng kanyang mga kamag-aral ay labis na nagtaka sa pamamagitan nito. Bumantong hininga si Gerald. Maaari silang maghintay. Ang mas mahalaga ngayon ay suriin kung ligtas si Gia. Mr. Crawford, narito ka. Sabi ni Michael na nakakita kay Gerald habang lumabas sa isa sa mga silid. Kinumpirma namin ito. Ang mayaman na gangster tagapagmana ng Mayberry, Kevin Sanford, ay pinuno ng operasyon at si Jacob ang kanilang target. Nabilanggo nila si Miss Quarrington upang makuha si Jacob upang mabayaran ang kanyang utang sa Sanfords. Binigyan siya ng 3 araw at kung nabigo siyang ibalik ang pera noon, sinabi na gagawin nila siya. Sabi ni Michael habang detalyado niya ang natutunan niya sa kanyang pagsisiyasat. Dahil sinubukan ni Kevin na pigilan ng mas maaga, itinapon siya ni Drake at Tyson sa gusali. Si Kevin ngayon ay walang malay. Si Zack, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa pagpilit sa Sanfords hanggang sa wakas ay sumuko na sila. Iyon ang pangunahing buod ng buong sitwasyon. Si Gerald ay pinangunahan sa silid kung saan naruroon si Gia. Ayaw niyang mag-abala tungkol kay Tammy, Cassandra, Felicity, o iba pa na nasa isang labi pa. Ang ilang mga gwardya ay nag-aalaga kay Gia na inilagay sa isang sopa. Siya ay walang malay tulad ng sinabi ng bantay kanina. Nakahinga na siya ay nasa isang piraso pa rin, inutusan ni Gerald na tawagan ang isang ambulansya. Tuldok. Sa wakas ay maaari niyang huminga ng medyo madali sa sandaling ang ambulansya na nagdadala ng Gia sa ospital ay nagtulak papunta sa malayo. Habang siya ay nagpatuloy sa pagtingin sa pintuan, sina Tammy, Cassandra, at ilang iba pa ay dahan-daang lumakad papunta sa kanya. Lahat ng mga ito ay pantay na nadama na ito ay kakaiba na nakikita si Gerald na ganito. Gerald, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay si G. Crawford mula sa Mayberry. Holy si Asterisk App. Ito ay labis para sa akin na kumuha. Malakas na sabi ni Yona habang kinakapit niya ang kanyang mas mababang labi sa pagsisisi. Ang iba ay naramdaman ng lahat ng higit o mas kaunti pa ngunit ang paghahayag ay nakakaapekto sa Cassandra at Felicity. Naramdaman nila ang kanilang dibdib na masikip ang higit na naisip nila. Kaya, totoo ito, ang palaging tumutulong sa akin ay si Gerald. Ang mayaman na tagapagmana na sinubukan kong hirap na hanapin ay nasa aking klase lahat. Napakalapit namin, sabi ni Felicity habang bumaba ang kanyang telepono sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng masama at ang kanyang isip ay nawala na blanko. Huminga ng malalim si Gerald bago lumingon upang tingnan ang lahat ng mga ito. Dahan-dahan siyang lumakad, kinuha ang telepono ni Felicity at ibinalik ito sa kanya. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay narito, tagapayo, ano ang ginagawa mo dito ngayon? Tanong ni Gerald, isang malambot at pagod na ngiti sa kanyang mukha. Tinutulungan namin ang tagapayo na ilipat si G.
Crawford, maghintay? Hindi. Tinulungan namin siyang ilipat ang kanyang mga bagay sa kanyang bagong bahay, G. Crawford. Dahil nakatulong kami, tinatrato niya kami sa isang pagkain sa isang restoran na malapit, sabi ng isang batang babae, na namumula ng husto. Nakikita ko kung ano ang nagkataon na nandito ka lahat habang nangyari ito, mabuti, dahil lahat kayo ay natigil dito dahil sa una kong mga sasakyan. Bibigyan ko kayong lahat ng pagsakay, sabi ni Gerald habang naglalakad siya palabas ng bahay. Binuksan ng isang bantay ang pintuan ng isang kotse na naghihintay kay Gerald sa labas. Nakarating siya sa loob ng walang ibang salita at iniwan ang eksena. Alam niya na kahit na nanatili siya ng mas mahaba, wala nang iba pa ang masasabi niya. Nanginginig si Felicity sa lugar habang ang Gerald ng kotse ay dahan-daang nawala mula sa paningin. Ito, talagang siya, bulong ni Felicity sa kanyang sarili. O Lillian, huwag na magalit. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari dito ngayon, bakit maraming tao. Panipi. Sa sandaling iyon, 3 kababaihan ang lumakad sa isang unit ng gusali. Ang batang babae na hindi nagsalita ay mabilis na hinawakan ang braso ni Lillian, hinaila siya sa labas ng pintuan upang ipakita sa kanya ang lahat ng mga kotse na dahan-daang umalis. Gayunman, si Lillian ay nasa isang maliit na labi pa rin. Mukhang siya ay tapos na ng pag-iyak hindi pa nagtagal. Kabanata 445. Tama ka, tumingin sa lahat ng mga maluho na kotse. Sabi ng ibang babae. Sandali na natigilan si Lillian sa kanyang labi nang makita niya na nagsasabi sila ng totoo. Ang lahat ng mga ito ay mga Maybach na kotse at ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng isang solong unit ng pabahay sa kalye na kanilang naruroon. Isipin na magpakasal sa isang tao mula sa tulad ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya, kung gaano katindi ang pakiramdam ng iba. Bumantong hininga si Lillian sa loob. Ang Diyos na DMN Sharon. Mas maganda ako kaysa sa siya ay pinili pa rin ni Hayward. Iyon ang BTCH. Kudlit. Ang tanging bagay na mahusay si Sharon ay nagpapanggap. Narito si Lillian dahil nagrente siya ng bahay sa tabi ng kanyang 2 iba pang mga babaeng kasamahan doon. Ang pagtingin sa lahat ng mga kotse ng Maybach ay nag-refuel ng paninibugho ni Lillian kay Sharon at siya ay nag-fumed. Di nagtagal, ang lahat ng mga kotse ay naiwan at lahat ay bumalik sa normal. Tulad ng para kay Jacob, natural, siya ay inalis ng pulisya. Ang susunod na araw, agad na tumungo si Gerald sa ospital matapos siyang magising upang bisitahin si Gia. Salamat sa pag-save sa akin, Gerald. Ay ang mga unang salita na sinabi niya sa sandaling nakita niya siyang pumasok sa kanyang ward. Matapos niyang mabawi ang kamalayan, sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari noong nakaraang araw. Ito ay kasalanan ko sa hindi pag-aalaga sa iyo sa unang lugar. Natutuwa lang ako na ligtas ka. Sabi ni Gerald, isang pagod na ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka ako, na-save mo rin ba ang aking ina? Nagtatanong ako dahil si Jacob ay gumawa ng ilang mga kumpisal sa mga pulis. Sinabi niya na ang pag-save niya ng aking ina ay isang kasinungalingan. Kung hindi niya nabanggit ang insidente, hindi ko na siya papasok sa kotse sa ibang araw. Sabi ni Gia habang tinitingnan niya si Gerald. Labis siyang nagulat nang marinig niya mula sa kanyang ama na si Gerald ay talagang si G. Crawford. Well, oo, na-save ko siya, sagot ni Gerald habang tumango siya. Hindi na niya kailangang itago ito. Idiot ka, bakit hindi mo sinabi sa akin iyon kanina? Alam mo, may oras na naisip kong maging kasintahan ni Jacob. Kung sakaling magkaroon ako ng ganitong sitwasyon ay sinisisi kita sa pasanin ako ng ganyan. Sabi ni Gia habang pinched ang kanyang braso ng basta-basta. Hoy Gerald, natatakot ka bang kumapit ako sa iyo at magpapatuloy sa iyo sa natitirang buhay mo? Tanong ni Gia, seryoso ang kanyang mga mata. Matapos isipin ito, sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit ayaw mong makasama ako. Ikaw si G. Crawford mula sa Mayberry, isang lubos na prestihiyosong tao. Imposibleng umibig ka sa isang batang babae na katulad ko. Panipi. Hindi naman. Nasabi ko na sa iyo dati. Kasama ko si Mila ngayon, imposible para sa akin na mahalin ang ibang babae. Tapat na sagot ni Gerald. Kinukuha ko lang ang iyong binti, naintindihan ko na sa unang pagkakataon na sinabi mo sa akin, sa totoo lang, ngayon na iniisip ko ito, marahil ay hindi ako tunay na nagmamahal sa iyo sa unang lugar. Marahil ay naantig lang ako ng mahalagang regalo na ibinigay mo sa akin sa ibang araw. Gayunpaman, ngayon alam ko na ang iyong tunay na pagkakakilanlan, naiintindihan ko na ang Reg Along iyon ay maaaring walang halaga sa iyo. Panipi. Matagal na akong nabagsak tungkol dito. Sa palagay ko mas mabuti ito sa ganitong paraan. Mas naramdaman ko na ngayon. Sa palagay ko maaari kong matapat na sabihin ito ngayon. Gerald, inaasahan kong magiging masaya ka kasama si Mila.
Sabi ni Gia habang ngumiti siya ng maliwanag. Nadama ni Gerald ang tenseness na umalis sa kanyang mga balikat nang makita niya na sa wakas ay naintindihan at tinanggap ni Gia ang sitwasyon. Sige kaya, mabuting kaibigan tayo mula ngayon, okay? Kung mayroon kang anumang mga problema, magpapahiram ako ng kamay hanggat kaya ko. Sabi ni Gerald habang nagbabalik siya ng isang ngiti. Sa lahat ng katapatan, napuno pa rin si Gerald ng self-reproach. Kinansela niya ang napakaraming mga plano niya sa nakaraan. Ang kanyang mga hindi pagkilos ay halos nakakuha din ng kanyang R**ped kung kumilos siya ng mas mabagal. Kaya talagang sinadya ni Gerald ang sinabi niya. Fine noon. Naaalala ko ang sinabi mo sa akin ngayon. Kung humihingi ako ng tulong sa hinaharap mas mahusay mong subukang tumakas. Biro Gia. Hindi ako. Sige, sa ngayon, tumuon lamang sa pahinga. Kukunin kita ng sinigang mula sa cafeteria. Sabi ni Gerald habang tumayo siya at umalis sa silid. Habang nakasara ang pintuan sa likuran niya, ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-daang kumupas. Pagkatapos ay clenched siya sa kanyang kumot ng mahigpit. Habang patuloy na naglalakad si Gerald sa cafeteria kasama ang lunchbox ng Gia, halos kumatok siya sa isang tao. Hoy, bulag ka, tingnan kung saan ka pupunta. Kinurot ang babaeng halos kumatok. Sinusuportahan siya ng isang batang babae na humahawak din sa kanyang bote ng IV. Pasensya na, hindi ako. Lillian. Panipi tuldok. Gerald. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Lillian sa sorpresa. Ang gabi bago, sinamahan siya ng mga kasambahay ni Lillian habang mayroon siyang IV. Siya ay nagduso mula sa isang malaking pagkabigla at siya rin ay ganap na nalubog dahil sa malakas na pag-ulan sa oras na makauwi siya. Kahit na nagpakita siya ng mga sintomas ng pagkakaroon ng isang mataas na lagnat, hindi nila magagawa ang tungkol dito kagabi dahil sa lahat ng mga kotse na nag-congesting sa kanilang kapitbahayan. Naisip pa ni Lillian na ang lagnat ay mawawala sa oras ng umaga ay dumating. Kabanata 446. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalagayan ay lumala lamang sa oras na ginaising siya ng kanyang mga kasama sa silid. Agad na isinugod siya ng kanyang mga kasama sa ospital. Ngayon na siya ay ang pagtulo, sa wakas ay nagsisimula na siyang makaramdam muli ng kaunti. Sa hindi inaasahan, siya ay bumagsak sa Gerald dito. Well, na-ospital ang aking kaibigan dito. Malapit na akong kumuha sa kanya ng sinigang ngayon, sabi ni Gerald habang ngumiti siya. Gerald. Oh, ito ba ang Gerald mula sa iyong klase na patuloy na nagpapatakbo ng mga gawain para sa mga mayamang tagapagmana? Sabi ng isa sa mga batang babae habang tinitingnan niya si Gerald na may pag-aalipusta. Kuwila, ano ang pinagsasabi mo? Sabi ni Lillian sa kahihiyan. Ano, hindi ba ito ang lalaki? Tingnan, nagpapatakbo pa siya ng isang gawain para sa isang mayamang tagapagmana ngayon. Sinabi niya na nakakakuha siya ng sinigang para sa isang tao, tandaan. Sneered Quilla. Ang mukha ni Lillian ay pumalit sa pagitan ng pagpula at mapatla, hindi sigurado kung aling emosyon ang dapat niyang maramdaman. Si Quilla ay palaging ganito. Siya ay naging diretso na ito hanggat kilala siya ni Lillian. Matapat, si Quilla ay mas walang puso kumpara sa kanya. Kahit na si Lillian ay talagang ang nagsabi kay Quilla tungkol sa lahat bago ito. Ito ay dahil naging kahanga-hanga si Gerald sa huling oras na sila ay nasa York North Mountain Celebration Festival. Pagkatapos nito, iginiit ni Lillian na ibigay ang kanyang tasa ng tsaa ng gatas kay Gerald. Handa pa siyang dilaan ang kanyang boto kung kailangan niya. Naisip niya na habulin din si Gerald. Sina Sharon, Hayward, at Lillian ay lahat ay nag-iisip pa rin sa tunay na pagkakakilanlan ni Gerald noon. Hindi nila maintindihan kung paano siya napakaraming mabuti at malapit na koneksyon sa mga mayamang tagapagmana. Ano pa, ang mga mayamang tagapagmana ay nagpapagamot sa kanya ng mabuti. Sa huli, tiningnan ni Hayward ang bagay na ito at kalaunan ay nalaman na si Gerald ay hindi kas-indek-sindek tulad ng una nilang naisip. Sa katotohanan, siya ay nagpapatakbo ng isang gawain para sa isang tao at siya ay kahit na inaalagaan ang kanilang tahanan para sa kanila. Si Lillian at Sharon ay walang problema sa paniniwala sa mga salita ni Hayward. Gayunpaman, pareho silang nasa isip na kailangan nilang tretuhin si Gerald ng mas mahusay sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, napakalapit niya sa maraming mga bata at mayaman na tagapagmana. Sa pag-iisip muli, tiyak na dahil sa mga saloobin ni Lillian at ang kanyang pagganap sa panahon ng pagdiriwang ng bundok ng York North na nadama ni Hayward na hindi siya mabuti, sa halip ay pumipili kay Sharon. Iyon ang B** ay labis na nagulat na yumapekto sa araw na iyon. Naisip ni Lillian sa kanyang sarili, na fumang ng bahagya. Sa pagitan ng kanilang dalawa, tiyak na tumingin si Sharon kay Gerald pa.
Kahit na pareho silang nabigla at napuno ng mga panghihinayang nang nalaman nila na ang mga koneksyon ni Gerald ay mas mahusay kaysa kay Haywards, si Lillian lamang ang nagreaksyon habang ang B** ay hindi gumanti. Pagkatapos nito, binigyan ito ni Lillian ng pag-iisip at napagtanto niya na ang nakalulugod na si Gerald dahil lamang sa mayroon siyang magagandang koneksyon at ang mga interpersonal na relasyon ay medyo hindi makatutuhanang. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay wala ng ibang pupunta para sa kanya. Si Hayward sa kabilang banda, ay nagkaroon ng kanyang mga ari-arian at din ang kanyang shop. Ano pa, tinulungan pa niya si Sharon sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang mas mahusay na trabaho para sa kanya. Ito lamang ang katotohanan ng sitwasyon. Bumalik sa kasalukuyan, napahiya muli si Lillian sa komento ni Quilla at agad niyang sinabi, huwag makinig sa kanyang kataranteduhan, si Gerald. Nagsasalita kung saan, nasaan ang lahat ng iyong mga bata at mayaman na kaibigan. Panipi. Kahit na tiningnan pa rin ni Lillian si Gerald dahil sa pagiging higit pa sa isang batang lalaki, malapit pa rin siya sa maraming mayamang tagapagmana, kaya hindi siya masama. Oh, napunta sila sa Hornsley upang maglaro, sa palagay ko. Sagot ni Gerald. Bakit hindi kanila pinagsama? Tanong ni Lillian. Ano ang dahilan kung bakit nila ako dalhin doon? Sabi ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Habang ang pangkat na iyon ng mga bata at mayaman na tagapagmana ay nasisiyahan sa paggastos ng kanilang pera partikular lamang sa pagkakaroon ng kasiyahan, si Gerald mismo ang nagustuhan na humantong sa isang payak at simpleng buhay. Bukod sa mga espesyal na kaganapan o ang karaniwang pag-inom, hindi talaga siya sumali sa kanila para sa anupaman. Bahagya ni Lillian ang labi niya. Sa isip niya, naisip niya na hindi nila nais na dalhin siya sa kanila. Matapos makipag-chat ng kaunti, sa kalaunan ay nagpunta sila sa kanilang hiwalay na mga paraan. Alam mo, siya ay talagang gwapo. Kung siya ay isang maliit na mas may kakayahang maaari kung isaalang-alang ang paghabol sa kanya. Ang nasabing awa, sabi ni Quilla. Tiningnan siya ni Lillian bago mag-snort. PFT? Kung siya ay talagang bata at mayaman na tagapagmana ay hinabol ko siya ng matagal. Sa kasamaang palad, ganyan lang ito. Sa pagsasalita kung saan, matapat kong naisip na ituloy siya ilang araw na ang nakalilipas. Panipi. Kahit na hindi siya mayaman sa kanyang sarili, nakilala pa rin niya ang maraming mayamang tagapagmana. Ang buhay ay maaaring maging isang maliit na makinis ngunit palagi kaming magkakaroon ng backup at suporta ng tagapagmana. Sa ganoong paraan, maibibigay ko kay Hayward ang isang sampal upang gawin siyang panghihinayang sa pagpili ng B* sa akin. Dagdag pa, si Hayward ay palaging may isang mas mababang komplikadong-komplikado tuwing dumating ito kay Gerald. Panipi. Kapag na-trigger ang complex ni Hayward, tiyak na magbabago siya ng kanyang isip at subukang ibalik ako. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ako ng Hayward sa aking sarili. Panipi. Ito ay isang awa na ang mga mayamang tagapagmana ay naglalaro sa kanilang sarili sa Hornsley ngayon. The asterisk man ito. Kung hindi lang alam ni Hayward ang lahat tungkol sa background ni Gerald. Si Gerald ay nasa isang lugar pa rin sa ilalim ng kadena ng pagkain ngayon. Paano ko kailanman gagawa ng pagsisisi kay Hayward na hindi ako pumipili? Sinabi ni Lillian na malungkot. Sa totoo lang, habang nakikipag-usap ka, bigla akong may ideya na maaaring makatulong lamang sa iyo na ibalik siya. Kung ito ay gumagana, siya ay humihiling sa kanyang tuhod upang bumalik ka. Sabi ng batang babae habang ngumisi siya. Ano ang nasa isip mo? Tanong agad ni Lillian, ang kanyang interes ay tumulo. Kabanata 447. Sa sandaling nakuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa ilang sinigang, nakaramdam siya ng isang ilaw na patong sa kanyang balikat. Ito ay si Lillian na may isang bag ng pagkain sa kamay. Sabihin mo, Gerald, hindi ka pa kumakain, di ba? Halika umupo ka sa akin. Bumili lang ako ng masarap na pagkain mula sa labas ng ospital kaya't kumain na tayo. Panipi. Mabuti na ako, hindi ka pa ba nasa drip? Bakit ka nandito sa cafeteria? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya. Hindi niya alam kung bakit biglang naging masigasig si Lillian. Ito ay bahagyang hindi komportable. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na madalas niyang kinutya siya, hindi ito hinawakan ni Gerald laban sa kanya. Iyon lamang ang dahilan kung bakit siya ay nagsasalita pa rin ng magalang sa kanya. Ayos lang ako. Ayos lang ako sa sandaling nakita kita. Ikaw, tulad ng aking gamot. Hindi mo ba alam? Tanong ni Lillian na may kaduda-dod ang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Gerald. Nakatayo na siya ngayon na malapit kay Gerald at ang braso niya ay kuskusin laban sa kanya paminsan-minsan. Nararamdaman ni Gerald ang mga goosebumps sa buong katawan niya. Upang maging matapat, si Lillian ay nagkaroon ng isang perpektong figure sa katawan at mukhang napakaganda.
Ito ay dahil dati siyang isang mag-aaral ng sining at siya rin ang kapitan ng Latin dance team. Kumpara kay Sharon, tiyak na mukhang mas kaakit-akit siya at mas nakakainis din siya. Gayunpaman, nang makausap siya ni Gerald ng kaunti lamang, ang kanyang saloobin ay hindi ganito. Ano ang nangyari sa ilalim ng kalahating oras upang gawin itong masigasig? Matapat, kahit papaano ay masigasig din siya sa oras na ito. Mayroon bang kailangan mo, Lillian? Tanong ni Gerald, lubusang kakaiba. Oo, huwag kang mag-alala tungkol dito. Nauna ang pagkain. Alam mo, tumakbo ako sa ibaba upang bumili ng pagkain ngayon dahil alam nating lahat ang pagkain ng cafeteria ay hindi ang pinakadakilang sa mundo. Overpriced din sila dito. Ngunit sapat na iyon, tingnan kung ano ang binili ko. Panipi. Bilang karagdagan sa ilang inihaw na manok, ilang inumin, at iba't ibang iba pang pinggan, bumili din si Lillian ng isang mainit na crepe ng itlog. Alam ko kung gaano mo gusto ang pagkain ng mga crepes ng itlog. Naaalala ko pabalik sa aming mga araw ng high school, karaniwang kakain ka lamang ng mga steamed buns na may adobo para sa tanghalian ngunit sa katapusan ng linggo, handa kang tretuhin ang iyong sarili sa isang crepe ng itlog pagkatapos makatipid ng ilang dolyar. Dahil nakakita ako ng isang stall na nagbebenta ng mga crepe ng itlog sa tabi ng kalsada, nakakuha ako ng isa para sa iyo. Panipi. Bago tumugon si Gerald, hinailan niya siya upang umupo sa kanya. Medyo nakaramdam si Gerald nang makita niya ang crepe ng itlog. Bumalik noong siya ay naninirahan pa rin sa kahirapan, ang mga crepes ng itlog ay tulad ng pagkain para sa royalty para sa kanya. Hindi pa rin niya alam kung ano ang naruroon ni Lillian. Gayunpaman, nakikita kung gaano siya kasigasig at kung gaano karaming pagkain ang binili niya para sa kanya, nadama ni Gerald na magiging medyo malupit na lumingon lamang at iwanan siya ng ganyan. Bukod, si Lillian ay nagsisimula na rin sa trabaho bilang isang guro sa Scott Howe Elementary School. Ito ay isang paaralan na itinayo niya ang kanyang sarili, kaya magagawang alagaan siya sa hinaharap. Sa pagtingin nito sa ganoong paraan, naging mas handa si Gerald na tanggapin ang paggamot na ito mula sa kanya sa oras na ito. Gayunman, ang pangunahing dahilan na nagpatuloy siya sa pag-upo doon ay dahil hindi niya gusto ang ideya ng direktang pagtanggi sa kanya bago makinig sa kung ano ang sasabihin niya. Halika ngayon, kumain ng pagkain habang mainit. Bakit hindi mo muna ibagsak ang sinigang? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay sa sandaling tapos ka na kumain. Sabi ni Lillian habang itinutulak niya ang pagkain patungo kay Gerald. Matapos gawin ito, pinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Gerald na may ngiti. Nagsimulang kumain si Gerald at makalipas ang ilang sandali, tinanong niya, kaya, ano ang problema? Maaari mo na akong sabihin sa akin. Panipi. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit umaasa na talagang may pagbabago si Lillian. Kung iyon ang kaso, kung gayon si Gerald ay tiyak na mas handa na tulungan siya dahil sila ay mga kamag-aral sa nakaraan pagkatapos ng lahat. Well, hehe. Nais kong magpanggap ka na aking kasintahan sa isang araw. Bukas lang. Kung makakatulong ka, lagi kong maaalala ang iyong mabait na gawa. Panipi. Ano? Laking gulat ni Gerald na halos iwaksi niya ang egg crepe sa kanyang bibig. Muli sa pagpapanggap na kasintahan ng isang tao. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Gerald na gawin iyon at alam niya na hindi rin ito ang magiging huli niya. Ito ay eksaktong dahil sa na hindi niya sinasadyang binigyan ng maling ideya ang ilang mga batang babae nang siya ay panunukso habang nagpapanggap na kanilang kasintahan. Dahil para lamang sa palabas, imposible para sa kanya na talagang makalapit sa tao. Kaya bakit dapat man siya magpanggap na kanilang kasintahan? Si Gerald ay sensitibo sa bagay na sigurado. Ito ay dahil natatakot talaga si Gerald na sa kalaunan, may lumapit sa kanya upang humingi ng tulong para sa isang peking kasal din. Iyon ay magbubukas ng isang ganap na naiibang lata ng mga bulate. Ano ang kinakatakutan mo? Ito ay para lamang sa isang araw, at kakailanganin mo lamang na tulungan akong ilagay sa isang palabas. Mangyaring? Tanong ni Lillian habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa tuktok ng malumanay ni Gerald. Siya ay nagmamakaawa same time para sa kanyang tulong. Kabanata 448. Maging matapat sa akin, dahil ba ito kay Hayward? Hindi kailangang maging isang siyentipiko ng rocket na si Gerald upang malaman ang isa. Bumantong hininga siya. Hindi ka gagamot ng mga tao nang walang dahilan. Alam ito ni Gerald bilang isang katotohanan dahil walang mga bagay tulad ng mga libreng tanghalian sa mundong ito. Bingo! Kailangan lang kita upang kumilos ng kaunti upang maaari ko siyang ma-provoke. Kung kukunin niya ang pain, tiyak na mababago niya ang kanyang isip sa lalong madaling panahon. Si Hayward ay isang napaka-maliit at narcissistic na tao kaya tiyak na hindi na niya matatanggap na lalabas ako sa isang taong mas natatangi kaysa sa kanya. Sagot ni Lillian na may ngiti sa kanyang mukha.
Napabuntong hininga si Gerald habang sumagot siya, kung gayon sa halip na pukawin siya, sa palagay ko ay magtatapos lang siya sa pagtawa sa iyo kung sasabay tayo sa planong ito. Wala na ako malapit sa pagiging natatangi habang siya ang kanyang pamilya ay bumubuo ng York North Mountain at mayroon pa siyang tindahan doon. Mas mahusay siya kaysa sa akin. Nagsinungaling si Gerald na natural habang siya ay huminga. Siyempre alam ko na ang dahilan kung bakit ko tinukoy ang salitang, kumilos. Hayaan akong sabihin sa iyo ang isang bagay, Gerald, alam mo ba na si Hayward ay palaging naging sensitibo sa tuwing dumating ito sa iyo? Hindi lamang mayroon kang isang hindi maliwanag na relasyon sa B***, ibig kong sabihin Sharon noong nakaraan, ngunit inilagay mo rin siya sa matigas at awkward na mga sitwasyon ng ilang beses ngayon. Kung binago mo ang iyong pagkakakilanlan at lumitaw sa harap niya, tiyak na mainggit siya. Dahil dito, dahil magpapanggap ako sa iyong petsa, tiyak na ikinalulungkot niya na hindi ako pipiliin sa unang lugar. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman kong ikaw ang perpektong kandidato para sa gawaing ito. Sumagot si Lilia na may kumpiyansa. Kaibigan niya ang nagbigay sa kanya ng ideyang ito kanina. Kahit na si Gerald ay hindi talaga isang mayaman at batang tagapagmana, tiyak na may play niya ang bahagi. Hold up, baguhin ang aking pagkakakilanlan. Ipaliwanag ang mangyaring, sabi ni Gerald sa pagkalito. O iyon, simple, talaga. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na ikaw ay naging marumi sa pamamagitan ng pagpanalo ng loterya. Sa pamamagitan ng pagsasabi na, sa isang paraan, magiging mayaman ka pa kaysa kay Hayward. Maaari ka bang magmeneho? Nagrente ako ng isang mamahaling kotse para sa iyo upang makatulong na mapanatili ang ilusyon. Hanggat handa kang kumilos alinsunod sa kung paano nagplano ang aking kaibigan, tiyak na mabibigyan ko si Hayward ng masikip na sampal sa kanyang mukha bukas. Panipi. May utang ako sa iyo kung tutulungan mo ako, Gerald. Nagrente na rin ako ng kotse kaya mangyaring sumang-ayon sa aking kahilingan. Nakiusap si Lilian. Tila si Lilian ay talagang pupunta sa sobrang milya upang mabawi lamang ang pagmamahal at pansin ni Hayward. Alam kong magkano ang ibig sabihin nito sa kanya, nahihirapan si Gerald na i-down ang kanyang kahilingan. Una niyang binalak na magpaalam kay Gia bukas at itaboy siya pabalik sa Seren County dahil ang kanyang sasakyan ay dahil noon. Gayunpaman, tila ang kanyang mga plano ay kailangang maantala para sa isa pang araw. Alright fine, nasa loob ako, sabi ni Gerald habang tumango siya. Oo, sabi ni Lilian habang siya ay ngumiti ng excited. Nagtataka ako bagaman, paano ka sigurado na makakasalubong natin si Hayward bukas? Oh, tiyak na gagawin natin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Kailangan mo lang akong matugunan sa pagpasok ng ospital bukas. Kukunin kita doon. Panipi. Kapag natapos na siyang kumain, iniwan niya ang cafeteria kasama si Lilian. Si Lilian ay tumingin ng higit na masigla ngayon at parang ang kanyang lagnat ay hamupa. Hindi maiwasang isipin ni Gerald na ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Maaari bang mabaliw ang pag-ibig sa isang batang babae? Pagkatapos ay muli, dahil ito ay si Lilian na pinag-uusapan niya, maaari rin itong maging lakas ng pera. Bumantong hininga si Gerald. Matapos ang dalawang naghiwalay na paraan, bumalik si Gerald sa Gia at pinapakain siya ng sinigang. Walang kapansin-pansin na nangyari sa natitirang araw na iyon. Maaga kinabukasan, hinintay ni Gerald si Lilian sa parke sa tabi ng ospital dahil dati silang pumayag na magkita doon. Hindi na niya kailangang maghintay ng matagal kapag ang isang bagong-bagong nakasisilaw na puting Mercedes-Benz G500 ay humimok at huminto sa harap ni Gerald. Nang gamulong ang bintana ng kotse, nakita ni Gerald na pareho si Lilian at ang kanyang kaibigan sa loob. Hindi ko talaga inaasahan na maging oras na ito. Sige, pumasok ka. Dinadala ka namin sa isang susunod na hairstylist. Sabi ni Lilian. Hoy, hey, ay snap ito, Gerald. Nabigla ka ba dahil tinitingnan mo ang isang maluho na kotse? Pumasok na. Nasa isang paggamot ka ngayon dahil sasakay ka sa isang Mercedes-Benz G500 ngayon. Panipi. Hinaplos ni Gerald ang kanyang templo habang umiling-iling siya. Siyempre mabigla siya. Pagkatapos ng lahat, ang Mercedes-Benz G500 na ito ay nadama na pamilyar. Kabanata 449 ay, ito ang kotse na iyong inuupahan. Kapag sumakay siya sa sasakyan, ang kanyang mga pagdududa ay na-clear. Ito ay ang parehong Mercedes-Benz G500 na siya ay nag-upa sa kapatid ni Quaid na si Courtney. Ito ay paraan masyadong nagkataon. Ito ay, gayon din, ipinapalagay ko na kahit na nakilala mo ang maraming mayaman at batang tagapagmana, hindi ka nila karaniwang dadalhin upang makipaglaro sa kanila, di ba? Marahil ay hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataon na umupo sa isang mahusay na kotse bago, mayroon ka bang Gerald?
Sinabi ni Lilian na mayabang habang nagmamaneho siya. Alam mo, ang modelong ito ay nagkakahalaga ng isang buo, 300,000 dolyar. Ano pa, ang kotse na ito ay bago-bago. Nagbabayad kami ni Lilian ng 15,000 dolyar bawat isa para sa deposito upang magrente ito. Ang aming mga account sa pag-save ay baog ngayon. Sinabi ng kaibigan ni Lilian sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang cellphone at sinimulan ang pag-record ng ilang mga video. Lilian, bakit hindi mo buksan ang sunroof? Gusto kong idikit ang aking ulo at kumuha ng ilang mga larawan. Sinabi ng kaibigan ni Lilian. Pagbubukas nito ngayon. Ngunit mangyaring kontrolin ang iyong sarili doon. Ang halaga na maaari nating i-claim pabalik ay ibabawas kung kahit na ang pinakamadalas na gasgas ay lilito sa kotse. Sabi ni Lilian habang hinahanap niya ang pindutan ng sunroof. Panipi tuldok. Maghintay, alin ang pindutan para sa sunroof. Mukhang gumagana ito sa parehong paraan. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Lilian, nalilito. Ito ay natural para sa kanya na malito sa kung paano pinatatakbo ang kotse dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa ito pagkatapos ng lahat. Si Gerald ay nakaupo sa likuran ng kotse at hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang hindi komportable habang pinapanood niya si Lilian press ang lahat ng mga pindutan na mahahanap niya. Hindi nagtagal bago siya sumuko at sinabi sa kanya kung aling pindutan ang nagbukas ng sunroof. Sinubukan ito ni Lilian at naging tama siya. Well, tingnan ka. Hindi ko inaasahan na ikaw ang may kakayahang ito. Mukhang alam mo nang maayos ang kotse na ito. Sabi ni Lilian. O tama, gusto mo ng mga kotse na bumalik sa high school di ba? Tila pinapanatili mo pa rin ang iyong mga interes mula sa likod noon. Panipi. Tumango lang si Gerald na may ngiti sa kanyang mukha. Sa bukas na sunroof ngayon, ang kaibigan ni Lilian ay nagpop sa kanyang ulo upang kumuha ng litrato. Hindi masyadong nagtagal, ang lahat ng tatlo sa kanila ay dumating sa isang hairstylist at si Gerald ay binigyan ng isang cool na bagong hitsura. Pagkatapos ay binigyan nila si Gerald ng isang suit, isang puting kamiseta, at isang pares ng mga sapatos na katad na isusuot. Si Lilian at ang kanyang kaibigan ay hindi makakatulong ngunit pakiramdam na si Gerald ay tumingin ng isang maliit na gwapo pagkatapos na dumaan sa makeover na iyon. Kahit na si Lilian ay may mataas na pamantayan para sa kanyang mga tauhan, hindi niya maiwasang mapahanga at lihim na sumilip kay Gerald tuwing makakaya niya. Kaya saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Gerald matapos silang sumakay muli sa kotse. Pupunta kami sa coffee shop sa tabi ng Mayberry Hotel. Gayun din, Gerald, dapat mong malaman muna ang ilang mga bagay. Dahil alam mo na si Aiden at ang kanyang mga kaibigan, alam mo kung gaano kalaki at mga kabataang lalaki ang karaniwang kumikilos. Gayunpaman, nagpapanggap ka na isang ganap na naiibang uri ng mayaman at binata ngayon. Dahil nanalo ka ng loterya, kakailanganin mong magpakita ng mas mapaghimagsik at mapagmataas na pag-uugali upang makuha ni Hayward ang pain. Iyon ang karaniwang pag-iisip ng Novorish, nakuha mo ba ang sinasabi ko? Sagot ni Lilian. Ako, kita nyo, kailangan ko bang kumilos ng ganoon dahil lamang sa mayaman ako sa magdamag? Tanong ni Gerald, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi maiwasang maisip ni Gerald ang kanyang sarili. Kung siya ay talagang naging mayaman sa magdamag, bakit susubukan pa rin ni Lilian na ituloy si Hayward? Gawin mo lang ang sinasabi ko at ang lahat ay magiging maayos lang. Makikinig ka rin sa lahat ng mga pag-aayos ng kwela. Tutulungan ka niya sa lahat ng mga paghahanda. Panipi. Naririnig iyon, si Gerald ay maaaring tumango lamang ng walang magawa. Ano pa ang masasabi niya? Pagdating sa coffee shop, sinimulan ni Lilian ang kanyang pagkilos. Lumapit siya sa braso ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang kamay habang papasok sila sa coffee shop. Nakita ni Gerald na pareho sina Hayward at Sharon ay nagkakape doon din. Ang paghanga kay Lilian ay lumaki sa Gerald na nauunawaan kung gaano karaming pananaliksik ang dapat niyang gawin upang planuhin ang lahat. Pareho silang kumilos tulad ng isang tunay na mag-asawa habang naglalakad sila patungo sa isang mesa sa tabi ni Hayward at Sharon bago umupo. Hindi nagtagal bago tumingin si Sharon sa gilid at nakita ang dalawa sa tabi nila. Siya ay nagulat na tahimik sandali. Maaari ba akong kumuha ng order mo? Nagtanong ng isang waiter ng magalang matapos siyang lumakad. Nakikita kung paano ang formal na parehong Gerald at Lilian ay tumingin at nagbihis. Ang waiter ay maingat na maging sa kanyang pinakamahusay at pinakamagalang na pag-uugali. Bigyan mo kami ng iyong pinakamahal na kape. Panipi. Kabanata 450. Tulad ng itinuro sa kanya ni Lilian, si Gerald ay kumikilos ngayon ng impresyon ng isang taong Novorish. Umupo pa siya gamit ang kanyang mga binti. Ang aming pinakamahal na kape. Sir, ang aming pinakamahal na nagkakahalaga ng $45 bawat isa, sagot ng waiter, bahagyang nagulat.
Kaya't maging, walang masyadong mahal para sa akin. 2 tasa ng kape na iyon at siguraduhin na perpekto silang lutuin. Panipi. Kaagad, Ginoo, sabi ng waiter bago yumuko at tumakbo. Natagpuan ito ni Lilian na kapwa nakakayusisa at nakakatawa nang makita niya si Gerald na kumikilos ng labis na walang kamali-mali habang pinipilit ang kanyang kayamanan. Inalog pa niya ang relo niya paminsan-minsan upang hayaan ang iba na makita ito. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Lilian na si Gerald ay maaaring maging cool. Pagkatapos nito, napansin na nina Hayward sina Gerald at Lilian na nakaupo sa tabi nila. Ang kanyang mukha ay naging maasim sa sandaling narinig niya si Gerald na nag-uutos ng 2 tasa ng kape na nagkakahalaga ng $45 bawat isa. Ano pa, hindi ba masyadong matalik si Lilian kay Gerald? Hindi komportable si Hayward. Dati niyang nakadikit siya malapit sa kanya araw-araw pagkatapos ng lahat. Ang katotohanan ay sinabihan, nasisiyahan din siya sa kanya na patuloy na kumakantot sa kanya noon. Kapag pinili niya si Sharon sa kanya, alam niya na mamahalin pa rin siya ni Lilian, na walang kabuluhan sa kanya. Gayunpaman, ngayon na siya ay naging matalik sa ibang lalaki, labis na nasisiyahan siya. Hindi niya inaasahan na mabilis na magpatuloy si Lilian. At upang isipin na pinili niya si Gerald. Ang taong lagi niyang naramdaman na sensitibo at mapagkumpetensya sa. Isang fuse ang nasnap sa isip ni Hayward habang sinampal niya ang kanyang mga kamay sa talahanayan ng kape. PFT. Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Sa palagay mo hindi ko alam ang tungkol sa iyong background. Itigil ang pagiging mapagpanggap, malamig na sabi ni Hayward. Tumingin si Sharon kina Gerald at Lilian bago subukang kalmado si Hayward. Sa pagsasalita kung saan, Gerald, bumili ka lang ng bagong kotse, di ba? Saan tayo magsasaya mamaya? Maaari ba tayong pumunta sa Mayberry Commercial Street? Nakita ko ang isang palda na talagang nagustuhan ko doon kaya't maaari ba nating pumunta doon upang bilhin ito? Nagkakahalaga lamang ito ng $450. Mangyaring, natutuwa si Lilian habang marahang inalog niya ang braso ni Gerald. $450. Ikaw ba ay isang pulubi? You're only to wear clothes that cost at least $8,000. Kung hindi man, huwag mo ring abala na sabihin sa akin ang tungkol dito. Magkaroon ng ilang kahihiyan. Sagot ni Gerald habang maingat niyang itinulak ang kanyang mga kamay palayo sa kanyang braso. Hindi talaga inaasahan ni Lilian si Novorish Gerald na maging cool na ito. Naglagay lang siya ng isang cute at walang magawa na mukha bago tumango nang masunurin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Humph! Nagpapakita kapag ikaw lamang ang namamahala sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Panipi. Si Hayward ay lalo pang nabalisa ng pangalawa nang makita niya na si Lilian ay labis na masunurin kay Gerald matapos na ma-reprimanded sa kanya. Ang kanyang paninibugho ay umabot sa mga bagong taas. The asterisk man ito. Ano ang ginawa ni Gerald na hindi niya ginawa? Paano magiging mas mahusay si Gerald kaysa sa kanya sa anumang paraan? Mamahinga, Hayward. Ang ilang mga tao ay nais na magpakita. Nagpapanggap lang sila kaya hindi mo na kailangang mag-abala kahit na tinitingnan sila. Sabi ni Sharon habang idinagdag niya ang kanyang 2 sentimo sa pag-uusap. O tama, may oras na talagang naisip namin na ikaw ay isang ordinaryong batang lalaki para sa mga mayayaman. Natutuwa akong sabihin na mali kami tungkol doon. Habang tinutulungan mo sila dapat na nakuha mo rin ang ilan sa kanilang magandang kapalaran. Hahaha. Hindi ko talaga inaasahan na manalo ka ng maraming pera mula sa loterya. Panipi. Nang makita na siya ay nakahok kay Hayward na malalim sa kanyang bitag, nagsimula siyang magsalita ng higit na humanga kay Gerald habang hinahawakan niya ang kanyang kamay. Ano? Nanalo anong loterya? Panipi. Ang kanyang mga salita ay nakuha ang atensyon ni Hayward. Gerald, magkano ang nanalo mo? Tanong ni Sharon habang tinitigan niya si Gerald. Imposible para kay Gerald na makakuha ng isang batang babae na tulad ni Lilian na kumala sa kanya tulad nito kung siya ay nanalo lamang ng $50,000. Ano pa, si Gerald ay gumastos din ngayon. Ang figure ay kailangang maging napakalawak. Natatakot talaga si Sharon na malampasan ni Gerald si Hayward. Kung nangyari iyon, marahil siya ang magiging panghihinayang. Alam na, ang kanyang pagkabalisa at pagkabagot ay lumaki lamang habang hinihintay niya na sagutin si Gerald. Oh, maswerte lang ako. Hindi ko inakala na manalo ako ng maraming pera tulad nito. Tulad ng para sa halagang nanalo ako, mabuti, sabihin lang natin na hindi maginhawa para sa akin na ibunyag ang gayong impormasyon sa iyo, sabi ni Gerald habang komendat siya kay Lilian na may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nakarating si Gerald sa kanyang bulsa upang ilabas ang kanyang cellphone. Bilang resulta, ang kanyang susi ng kotse na hindi sinasadya, ay nahulog sa lupa. Nang tumingin sina Hayward at Sharon, nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla.
Iyon ang susi ng kotse ng isang Mercedes-Benz G500. Kabanata 451. Gerald, ito ba ang bagong kotse na iyong binili? Tanong ni Sharon sa sorpresa. Oo, nakuha ko ito ng ilang araw na ang nakakaraan. Isang paraan lamang upang makakuha mula sa point A hanggang B, sagot ni Gerald habang siya ay casual na itinapon ang mga susi sa mesa. Ang nasa sabik ngunit nabalisa si Lillian dahil natatakot siya na masira ang mamahaling susi sa kotse. Ang mas nasa sabik sa kanya ay ang mukha ni Hayward ay naging berde na. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na sinabi ni Lillian na kamakailan lamang ay bumili ka ng kotse. Hindi ko pa ito nakita. Ano ang nakuha mo sa iyong sarili? Isang serye ng BMW 7, isang Mercedes-Benz, o isang Audi? Nagkakahalaga ng higit sa $150,000. Tanong ni Gerald na may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Hayward. Hehe. Hayward procured the Passat for more than $30,000, but how could that compare to your $300,000 car? Kinutya si Lillian habang iginuhit ang kanyang mga mata kay Hayward. Si Hayward ay huminga ng husto, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pumasok sa isang hindi makontrol na panginginig. Oh, bumili ka ng isang Passat. Bakit mo binili iyon? Sagot ni Gerald na may isang chuckle. Maaari kong bilhin ang anumang nais ko, at ang dalawa sa inyo ay walang dapat alalahanin. Hindi ka lang ba nanalo ng loterya? Kaya, bakit ang gloating? Sabik na sumagot si Hayward. Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo, si Gerald, na kasama mo. Damay kita ko sa tabi mo para sa natitirang bahagi ng aking buhay, at masisiyahan kami sa isang napakagandang buhay na magkasama. Kailangan mong tretuhin ako ng mabuti, bagaman, at kasama na ang pagbili sa akin ng lahat ng mga damit na gusto ko ngayon. Panipi. Oo, syempre, bibilhin ko sila para sa iyo. Ngunit huwag kalimutan na ipinangako mo rin sa akin na bibigyan mo ako ng iyong unang pagkakataon ngayong gabi, hehe. Panipi. Bulong ni Gerald habang hinahawakan niya ang malambot na kamay ni Lillian. Nang marinig ni Lillian ang mga salita ni Gerald, talagang naramdaman niyang bigyan siya ng isang masikip, madugong sampal. Mapahamak. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang sabihin iyon? Kailan ito kailanman bahagi ng script? Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-date ay nakikipag-date, at kung isasagawa ni Gerald ang paksa sa pag-uusap, walang alinlangan na mas madaling masira si Hayward. Sa kabutihang palad, ang pangungusap ni Gerald ay nag-iwan ng napakalaking epekto. Orihinal na pinlano ni Lillian na bigyan ng babala si Gerald na makipag-usap ng labis na walang kaparerekon, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang mukha ni Hayward ay naging berde na. Ang kanyang mga labi ay huminto sa galit. Nakita niya na ang ilang mga salita mula kay Gerald ay nagpukaw ng galit ni Hayward sa maraming paraan kaysa sa isa. Ah, makulit, makulit. I hate you. Nahihiyain si Lillian. Sapat na, si Hayward ay tumayo sa kanyang mga paa na puno ng galit at galit. Hindi. Lillian, bakit mo ito ginagawa? Ano ang nais mong makuha muli? Paano ang tungkol sa pagpapalam sa akin na bilhin ito para sa iyo? Bakit ibigay ang iyong unang pagkakataon sa nakalulungkot na haltak na ito? Huwag magpabagal at mag-abuso sa iyong sarili dahil lamang sa nanalo siya ng loterya. Panipi. Hindi pinansin ni Lillian ang lahat, agad na tinatanggihan si Hayward na may isang agresibong pagbalik. Paf! Hayward, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagan ang aking kasintahan na isang nakalulungkot na haltak? Bukod, siya na ang akin. Kaya, ano ang mali sa akin na nagbibigay ng aking unang pagkakataon sa aking kasintahan? Ano ang may kinalaman sa iyo? Panipi. Alam mo, lagi kong naisip na ikaw ang maaasahan at maaasahan na uri, Lillian. Akala ko palagi kang binibigyang pansin ng iyong pag-uugali, at lantaran, kahit na pinili kong kasama si Sharon, naramdaman kong talagang nababagabag, at ako ay nasa isang impyerno ng maraming sakit sa buong bagay. Napuno din ako ng panghihinayang, ngunit ngayon na nakikita kitang kumikilos ng ganito, wala akong sama ng loob, at hindi ko rin masisisi ang aking sarili sa pagpapakawala sa iyo. Hayaan mo na, Sharon. Nag-snap ng isang galit na si Hayward habang malapit na siyang hilahin si Sharon. Tumingin si Lillian kay Hayward na may dagat na nag-aalala sa kanyang mga mata. Kumpara kay Sharon, ang pinakamahalagang kalamangan ni Lillian ay naintindihan niya ang bawat bahagi ni Hayward. She was the one who knew best about his psychological and mental state. Alam din niya ang lahat na dapat sabihin ito ni Hayward upang subukan kung nagustuhan pa rin niya siya o hindi, naghihintay na makita kung siya ay magiging mapaghimala at humihingi ng tawad sa kanyang mga aksyon. Iyon ay sinabi, kung gagawin ni Lillian iyon, lahat ito ay magiging tunay na. Niyakap niya si Gerald ng mahigpit hanggat kaya niya, na parang ang mga salita ni Hayward ay walang ibig sabihin sa kanya.
Mahal ko, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng iba sa akin. Ipinangako ko na gagamot ako sa iyo mula ngayon. Magtatroto ka rin ba sa akin? Panipi. Kinuha ni Gerald ang pagkakataon na hawakan ang baywang ni Lilian, binigyan ito ng isang banayad at madamdaming pisilin. Siyempre, gagamot kita ng mabuti. Hindi rin siya bobo. Bakit hindi sakupin ang pagkakataong ito at samantalahin siya kung kaya niya? Ipinagpatuloy niya ang paghaplos ng katawan ni Lilian. Ang mga salitang iyon ay malakas at malinaw din kay Hayward, at ngayon, ang kanyang mukha ay nawala ang lahat ng kulay, naghahanap ng isang multo na puti. Nang hindi nagsabi ng isa pang salita, kinaladkad ni Sharon si Hayward sa labas ng coffee shop. F***King impyerno, sapat na. Bakit mo pa rin ako hinahawakan? Panipi. Itinulak ni Lilian si Gerald sa sandaling makita niya si Hayward na umalis. Kabanata 452. Tiningnan ni Lilian si Gerald na reproachfully, gumawa ka ng magandang trabaho ngunit hindi ko nais na hawakan mo ako. Sa tingin mo ba talaga ako ang kasintahan ko? Panipi. Oh, kaya, ngayon na wala na si Hayward, ano ang dapat nating gawin? Nagtanong ng isang naguguluhan na Gerald. Huwag kang mag-alala. Tiyak na babalik siya para sa akin, 1, 2, 3. Panipi. Binibilang ni Lilian ang kanyang mga daliri nang biglang lumapit ang tinig ni Sharon. Hayward, anong ginagawa mo? Lilian, may ilang mga bagay na kailangan kong limasin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin ngayon, ngunit inamin kong mali ako sa hindi pagtayo para sa iyo nang tinamaan ka ni Sharon kahapon. Pinagsisisihan ko ito ng maraming. Taos puso akong umaasa na bibigyan mo ako ng pagkakataon. Nais kong patunayan na mas malakas ako at may kakayahang kumpara sa isang nouveau riche tulad ni Gerald. Sagot ni Hayward, ang kanyang tono ay naghahabol, mas mapagpakumbaba kaysa sa lagi niyang tunog. Malinaw, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay tila ganap na nabawasan, na kung saan ay dating gaganapin sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na pakiramdam ng paghanga kay Lilian habang pinapanood niya ang eksena mula sa mga gilid. Ngunit mayroon na akong Gerald, isang tao na may isang mamahaling kotse, at bibilhin niya ako ng maraming mga branded cosmetics at bag din. Paano naman kayo? Ano ang maaari mong ihandog sa akin? Tanong ni Lilian bilang tugon. Wow! Kaya, ikaw at si Gerald ay magkasama dahil lamang sa siya ay mayaman kaysa sa akin, di ba? Tanong ni Hayward sa pagkabigo at kawalan ng paniniwala. Naalala ni Gerald kung paano pamilyar ang pag-uusap. Hindi ba iyon ang sinabi ni Xavier sa maliit na grove sa ibang araw? Ganap niyang naintindihan kung ano ang nangyayari, hindi ito dahil mahal talaga ni Hayward si Lilian ngunit sa halip, isang katanungan ang mismong tela ng dignidad ng isang tao. Ito ay palaging ang kaso, gusto niya ito o hindi. Ang mga kalalakihan na tulad ni Hayward, na may isang pader ng ego na nakapaligid sa kanya, ay hindi kailanman maaaring lunukan ang katotohanan na ang taong dating head over heels para sa kanya ay nasa pag-ibig ngayon sa ibang tao. Nais niyang lupigin si Lilian sa kabuuan upang mabawi ang kanyang dignidad. Sabihin mo kahit anong gusto mo. Sumakay tayo, Gerald. Panipi. Pagkatapos ay hinawakan ni Lilian ang braso ni Gerald bago tumungo ang dalawa sa kanyang sasakyan. Lumayo ka na. Nakatayo ka sa aking paglalakbay, sabi ni Gerald habang tinapik niya si Hayward sa kanyang dibdib bago maglakad patungo sa paradahan. Hindi nais na magbunga, hinabol ni Hayward ang dalawa. Gerald, maaari ko bang itaboy ang iyong sasakyan? Hindi ko pa hinihimok ang isang bagay na ito bago, hiniling ni Lilian na may isang sparkle sa kanyang mata. Oo sigurado. Dito, kunin ang mga susi. Ngumisi si Gerald habang itinatapon niya ang mga susi ng kotse kay Lilian. Lilian, huwag pumunta. Mangyaring. Maaari mo ba akong pakinggan? Mali ako. Mali talaga ako. Maaari mo bang bigyan lang ako ng isa pang pagkakataon? Malinaw ko at pinahahalagahan ka ng higit pa kay Gerald kailanman. Mula ngayon, ay. Bibilhin ka kahit anong gusto mo hanggat kaya ko ito. Payagan akong pagkakataon na patunayan na tiyak na 100 beses akong mas may kakayahang kaysa sa Gerald. Panipi. Hiniling ni Hayward kay Lilian habang mahigpit na hinawakan niya ang braso niya. Ganun ba? Ngunit wala ka na bang Sharon? Tanong ni Lilian habang tinitingnan niya si Hayward na may akasadong mga mata. Tiningnan ni Hayward ang mga mata ni Sharon, ibinaba ang kanyang tono sa pamamagitan ng isang bingo. Panipi. Pasensya na, Sharon. Natuklasan ko lang na si Lilian ang taong mahal ko. Tapusin natin ito. Panipi. Hayward. Paano ka? Panipi. Sa isang pag-aalis ng halo ng galit, at pagkalito, agad na sinira ni Sharon ang isang luha ng luha, pag-iyak at paghagulgol ng hindi mapigilan. Ang isang ngiti sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Lilian.
Nadama niya na ang kanyang pagmamataas ay nararapat na naibalik at isang pakiramdam ng kasiyahan ang napuno ng kanyang puso. Tulad ng para kay Hayward, sinamantala ni Lillian ang kanyang kakakuhan at pagmamataas, alam kung paano siya walang alinlangan na mapasigla sa sandaling nalaman niya na nakakuha siya ng isang mas may kakayahang kasintahan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano kaganda ang isang tao, ang kanyang halaga ay tiyak na masisira kung walang sino mang humabol sa kanya. Hindi sa banggitin kung paano ang hindi mabilang na napakarilag na kababaihan ay naglalakad sa lupa. Iyon ay magbabago ang lahat ng sandali ng isang may kakayahang tao na matatag na nakatayo ay ulo ng mga takong para sa iyo. Ito ay pagkatapos na ang iyong halaga ay mag-skyrocket na lampas sa mga hangganan ng panlipunang strata. Kung hindi man, kahit na ang isang tao sa wakas ay pinamamahalaang upang makuha ang iyong puso, hindi ka pa rin nila mahalin. Sa pamamagitan nito, ang kahalagahan ni Lillian kay Hayward ay higit na nalampasan ni Sharon. Pagkatapos ng lahat, si Murphy, ang mga kakayahan ng dating kasintahan ni Sharon ay hindi lamang banta kay Hayward. Hinawakan ni Hayward ang kamay ni Lillian habang patuloy siyang nakikipag-usap sa kanya. Nakaramdam si Gerald ng kakaibang napahiya, at dahil mayroon lamang siyang napakalaking tarong ng kape, kailangan niyang gamitin ng madali ang banyo. Sa oras na ito, dahil masasabi kong taos puso ka, Hayward, nangangako akong makasama ka noon. Sagot ni Lillian ang may ngiti sa kanyang mukha nang makita niyang nakamit ang kanyang layunin. Sa sandaling iyon, ano ang nagkataon, Miss Cole? Nandito ka. Nangyari akong hinahanap ka, sabi ng isang babae. Nang makita ni Lillian ang isang sulyap sa taong naglalakad papunta sa kanya, agad na kinentrote ng kanyang mga mag-aaral. Kabanata 453. Miss Cole. Ang isang babaeng naghahanap ng halos 25 taong gulang ay nag-strutted, na tumatawag kay Lillian habang tinitingnan niya ang kanyang magalang. Si Lillian, sa kabilang banda, ay nagpanggap na hindi kilala ang babae sa sandaling nakita niya siya. Sino siya? Siya ay walang iba kundi ang Courtney, ang tagapamahala ng negosyo na nagrente ng kotse na ito sa kanya. Oh, ito ba ay kagyat? Dapat bang magkaroon ng anumang kagyat, marahil maaari kang makipag-usap sa akin sa WeChat kapag nasa bahay ako. Hindi ito isang maginhawang oras sa ngayon. Panipi. Ang mukha ni Lillian ay pinatuyo ng kulay nito. Oh Diyos! Paano magkakaroon ng isang pagkakataon? Talagang tumakbo siya sa manager ng rental car dito. Bakit hindi ito mangyayari mamaya? Nakipagbalik lang siya kasama si Hayward. Hindi okay, Miss Cole. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ko pansinin ang oras na inupahan ko ang kotse na ito sa iyo. Sinulat ko na dapat mong ibalik ang kotse bukas, ngunit nagkamali ako. Kailangan mong ibalik ang kotse bago ang 4 p.m. ngayon dahil kakailanganin naming maihatid ang kotse pabalik sa customer bago ang 5. Humihingi ako ng paumanhin. Ito talaga ang ating kapabayaan sa trabaho. Una kong pinaplano na tumawag sa iyo mamaya. Panipi. Ngumiti si Courtney ng pasensya. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang kamay kay Lillian bago umalis. Ano? Parehong natigilan sina Hayward at Sharon nang marinig nila ang mga salita ni Courtney. Lillian, isang kotse sa pag-upa. Ano ang nangyayari dito? Panipi. Hindi maintindihan ni Hayward kung ano ang nangyayari. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Panipi. Hindi alam ni Lillian kung ano pa ang sasabihin. Siya ay ganap na nawawala para sa mga salita. Wow, okay. Nakukuha ko na ang buong larawan ngayon. Lillian, ikaw ang nag-upa ng kotse na ito, di ba? Inarkila mo ito upang magamit mo ito upang linlangan si Hayward sa layunin. Sabihin mo sa akin na tama ako. Panipi. Poke si Sharon. Hindi alam ni Lillian kung ano ang gagawin. Bigla niyang nakita si Gerald na naglalakad pabalik sa kanya mula sa banyo. Biglang nag-isip si Lillian. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo patungo kay Gerald. Gerald, halika rito. Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Panipi. Hinawakan ni Lillian ang braso ni Gerald bago siya bumulong, tapos na. Nalaman ni Hayward na ang Mercedes-Benz G500 ay isang kotse sa pag-upa. Maaari mo bang magpanggap na ikaw ang nagsinungaling sa akin tungkol sa kotse? Okay. Mangyaring, kailangan mo akong tulungan. Panipi. Natigilan si Gerald sa isang segundo. Ano ang nangyayari dito? Habang siya ay nawala sa sandaling ito, sina Hayward at Sharon ay naglalakad patungo kay Gerald. Gerald, ikaw B*****. Gaano ka manggahas na magsinungaling ka sa akin? Inarkila mo ang kotse na ito upang maaari mo akong linlangan. Ang kotse na ito ay hindi sa iyo. Panipi. Biglang umungol si Lillian. Ano ang nangyayari? Ito ang aking kotse. Panipi. Sumagot si Gerald sa pagkabigla. Gerald, itigil ang pagiging isang matigas na knot.
Nabigla ako nang makita kung ano talaga ang isang tao na tao. Gamit ang gayong kasuklam-suklam na mga pamamaraan upang manloko at linlangin si Lilian at halos nahulog siya para sa iyong mga trick. At hindi nakakalimutan, halos nakipag-break ako kay Sharon para sa real dahil din sa iyo. Panipi. Nag-snigger si Hayward. Kaya ngayon, nakikita mo ba kung sino ang tunay na mabuti sa iyo? Ang ilang mga batang babae ay nais lamang na dumikit sa isang tao dahil sa palagay nila ay na-load sila, ngunit nagtatapos sila sa pagloko sa halip. Nakikita mo ba ang mas malinaw na larawan ngayon? Bulalas ni Sharon habang sinulyapan niya si Hayward. Hayward, sinabi mo na gagamot mo ako ng maayos na pasulong. Sumigaw si Lilian. Come on Lilian, alam mo na sa palagay ko oras na para sa isang wake-up call. Ang nakalulungkot na haltak na ito ay halos nagkakahalaga ng aking relasyon kay Sharon ngayon. Seryoso. Ang dalawa sa amin ay dapat na dumalo sa piging ng kaarawan ni Miss Larsen sa tanghali mamaya ngayon. Halos gumawa kami ng isang pag-aalsa at sinira ng walang dahilan dahil sa bagay na ito. Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Hayward ang kamay ni Sharon, itinapon sina Gerald at Lilian ng isang malamig na sulyap bago umalis sa Mayberry Hotel. Ito ay kaarawan ni Miss Larsen ngayon kaya siguradong ayaw ni Hayward na maging huli. Pagkatapos ay nagpasya siyang mag-pop ng isang kape para sa isang mabilis na pag-aayos ng kape muna. Sayang. Ano ang isang dramatikong kinalabasan? Ang halaga ni Lilian ay ganap na bumagsak sa pagpapababa ng pagkakakilanlan ni Gerald. Sa pamamagitan ng paraan, Gerald, hindi ka ba nanalo ng loterya? Hahaha. Bakit hindi ka rin lumapit sa Mayberry Hotel? Mayroon kaming mga tiket. Panipi. Kabanata 454. Ay pinaglaruan ni Hayward si Gerald bago ang pag-away ni Sharon sa kanya na maligaya. Nag-squat si Lilian at nagsimulang humikbi. Oh, G. Crawford. Paano ka naririto? Panipi. Isang boses ang biglang nagsalita. Isang taong may edad na nakasuot sa isang suit at sapatos na katad na tinapakan patungo kay Gerald. Ikaw. Inisip ni Gerald na mukhang pamilyar siya, ngunit hindi niya may lalagay ang isang pangalan dito. Well, G. Crawford, normal para sa iyo na hindi malaman kung sino ako. Ngunit alam ko kung sino ka. Nandoon din ako sa iyong huling pagtanggap sa Seren County. Nasaksihan ko kung paano mo kinuha ang araw na may biyaya. Ang pangalan ko ay Blake Wadford. Si G. Lyle ay nag-recruit lamang sa akin sa pangkat bilang manager ng pagpaplano ng mga kaganapan. Narito ka rin ba upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Miss Larsen? Panipi. Ngumiti ang lalaki at hinaplos ang kanyang mga kamay. Huminto ang paghihikbi ni Lilian, habang tinitigan niya ang mga kalalakihan. Maging sina Hayward at Sharon na papasok sa hotel ay nalilito sa pahayag na narinig nila. Oh, kumusta, G. Wadford? Kaya pinlano mo rin ang piging ng kaarawan ni Miss Larsen. Panipi. Mukhang hindi ito maisip ni Gerald. Aling Miss Larsen ang pinag-uusapan niya? Bakit ang isang tao mula sa kanyang sariling pangkat na nagpaplano ng kanyang piging ng kaarawan? Ahem. Siyempre. Kaarawan ni Miss Elena Larsen ngayon. Dahil lahat tayo ay mga miyembro ng parehong pangkat, napupunta ito nang hindi sinasabi na dapat akong tumulong sa kanyang pag-aayos ng piging. Maraming mga may-ari ng Mayberry Commercial Street ang narito rin ngayon. Anyways, ang buong pulutong ng mga ito ay lilipat sa York North Mountain Commercial Street sa ikalawang kalahati ng taon na magkasama, kaya't ang pakiramdam na ito ay parang isang pagtitipon din. Panipi. Ipinaliwanag ni Blake. Oh, nakikita ko. Nakaramdam si Gerald ng isang tuwang ng pagkabalisa na gumagapang. Kaibigan din siya ni Elena. Kaya, bakit hindi siya inanyayahan? Mr. Wadford, alam mo si Gerald. Panipi. Tanong ni Lilian, ang kanyang mga mata ay malapad na may pagyuzisa. Napansin niya ang hitsura sa mukha ni Hayward ngayon. Naramdaman ni Lilian na parang isang magandang pagkakataon na gumawa ng isang pagbalik. Maaari ba itong maging lalaki na inayos ng kanyang kaibigan, si Quilla na darating at iligtas? Pagkatapos ng lahat, si Quilla ay pinagmamasdan ang sitwasyon sa malapit, ngunit hindi pa siya nagpakita. Ang higit na naisip niya tungkol dito, mas kumbinsido si Lilian na lahat ito ay itinanghal ni Quilla. Siyempre, kilala ko si G. Crawford. Kahit na hindi ko siya kilala, tiyak na makikilala ang kanyang sasakyan. Panipi. Tumugon si G. Wadford, na nagturo sa Mercedes-Benz G500. Perpekto. Sigurado si Lilian na ang kanyang matalik na kaibigan ay gumawa ng paglipat. Siya ay may zero clue kung paano pinamamahalaang ni Quilla na makahanap ng isang katulad niya, ngunit naramdaman talaga ito. Dahil ininsulto ni na Hayward at Sharon si Gerald kanina, magiging matigas para kay Lilian na ipaliwanag ang sarili kung siya ay maglakad lamang palayo.
Dagdag pa, hindi rin magiging masaya si Gerald tungkol dito. Dahil narito na siya, sa oras lamang para sa kaarawan ni Elena, naisip niya na mag-pop siya sa loob upang tumingin noon. Ito rin ay magiging isang sampal sa mukha para kay Hayward at marahil ay pigilan siya mula sa pagiging mapagpanggap. Lumingon si Gerald kay Blake at sinabi, Mr. Watford, bakit hindi mo ako bibigyan ng 2 tiket noon? Hindi ko ito dinala sa akin ngayon. Panipi. Oh, okay. Siyempre, G. Crawford. Panipi. Tumango si Blake. Si Lillian ay sumilip kay Gerald na parang sinusubukan niyang paalalahanan siya na huwag lumampas ito. Ito ang piging ng kaarawan ni Miss Larsen. Paano mabibigyan sila ng taong ito ng mga tiket sa pagpasok kung narito lamang siya upang magsagawa ng isang kilos? Ngunit marami sa sorpresa ni Lillian, hinampes ni Blake ang mga tiket para kay Gerald. Natigilan din sina Hayward at Sharon. Si Gerald ay walang kabuluhan sa kanyang paligid. Hinailan niya lang si Lillian sa kanyang mga bisig habang sinabi niya, halika, umalis tayo. Hayaan mo akong dalhin ka sa isang piging ngayon. Panipi. Si Lillian ay nasaktan at nalilito nang biglang hinaila siya ni Gerald sa kanyang yakap, ngunit nabawi muli ang kanyang pandama at malumanay na pinigilan ang kanyang baywang. Pareho silang nag-breeze sa hotel, sa ilalim ng inggit na sulyap ni Hayward. Mapahamak ito. Bakit makapal si Gerald? Kudlit, naisip ni Hayward sa inggit. Pagkatapos ay sinundan niya ang malapit sa likod ng pares at pumasok din. Kabanata 455. F***, Gerald, nakapasok talaga kami. Panipi. Huminga si Lillian, stupefied. Bahagya siyang nagpakita ng anumang pagtutol, bagaman niyakap pa rin ni Gerald ang kanyang baywang. Lahat ito ay masyadong kapanapanabik, ngayon na ang mga talahan na yan ay nakabukas. Nasa lugar sila. Ang piging ng kaarawan ni Elena ay pambihirang grand sa oras na ito. Ito ay higit sa lahat dahil nais ni G. Larsen na samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-host ng isang malaking pagtitipon para sa lahat ng mga may-ari ng negosyo. Tulad ng Hayward ay mula sa York North Mountain, na automatikong kwalipikado siya sa listahan ng mga dumalo sa piging. Mayroong higit sa 100 panauhin sa eksena. Karamihan ay mayaman at batang tagapagmana, at maraming mga bosses din. Ang layout ng kaganapan ay medyo katulad sa isang seremonya ng kasal. May isang mahabang pasilyo sa gitna, at ang mga talahan na yan ng piging na may linya sa magkabilang panig ng pasilyo. Nagawa ni Gerald na makahanap ng isang upuan para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao dito, at ang karamihan ay magiging casual na naghahanap lamang ng isang lugar upang umupo kasama ang kanilang mga kaibigan. Ginawa ni Hayward ang kanyang pagpasok sa ballroom, itinapon ng isang mabangis na titig kina Gerald at Lillian bago hinaila si Sharon upang umupo sa ibang mesa kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Gerald, bakit ka rin nandito? Panipi. Isang random na boses ang nagtanong ng malakas. Nang lumingon siya upang magkaroon ng isang hitsura, nagulat si Gerald. Novel drama. Ito ay isang batang babae, at ito ay naging Leila, anak na babae ni G. Jung. Isang pangkat ng mga dasyang binata at magagandang kababaihan ang nakatayo sa tabi niya. Nakatitig din si Leila kay Gerald sa sorpresa. Bakit nandito si Leila? Tulad ng pag-iisip ni Gerald, mabagal niyang mailagay ang pananaw. Si G. Jung ay hindi pinuno ng Weston Merchants Holdings. Dahil namuhunan siya sa Seren County, dapat na makilala niya at maraming pakikitungo sa mga malalaking tagapamahala at bosses. Dahil inayos ng ama ni Elena ang isang malaking pagtitipon at si Hayward ay maaaring makakuha ng isang Kabanata 456. Si Leila ay nagpakilala rin sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Marami siyang natutunan mula sa mga taong ito. Laging naisip ni Leila na ang mayayaman ay nag-uusap lamang tungkol sa mga maluho na kotse, ngunit ang mga taong ito ay hindi. Ang kanilang mga talakayan ay may lalim sa kanila pamamahala ng pera at isang malusog na pamumuhay, at labis na humanga si Leila. Si Douglas, na mahilig magpakita ng kanyang kayamanan, o si Gerald, na inaakala niyang naload ng manipis na swerte, ay wala nang maihahambing sa sopistikadong grupo ng mga technocrats. Nagalit si Lillian matapos makinig sa paraang nagsalita si Hayward. Alam niya na hindi mapapanatili ni Gerald ang kanyang self-ipinahayag na katayuan dahil ang lahat doon ay maayos. Si Hayward ay mahusay na ginagawa at alam ang maraming tao. Salamat sana, hindi makaya ni Lillian na itaas ang kanyang ulo, pakiramdam na parang ngayon ay isang ganap na kabiguan. Kailan darating si Elena Larsen? Nagsusulit ng ilang mga batang chaps. Para sa karamihan sa kanila, ito ang kanilang unang pagkakataon na nakatagpo si Elena Larsen, at nasa sabik sila. Samantala, backstage. Mr. Watford, sigurado ka ba? Dumating siya. Paano ito posible? Panipi.
Lumayo si Elena sa makeup artist at nagtanong. Ms. Larsen, alam mo ba na narito si G. Crawford ngayon? Panipi. Bakit siya naririto? Dapat ito ay isang optical illusion. Mayroon bang batang babae sa tabi niya? Tanong ni Elena. Mula pa nang magkasama sina Gerald at Mila, hindi nag-abala si Elena na maabot sa kanya dahil alam niya na hindi siya nagustuhan ni Gerald sa una, at sa tuwing nakikita niya siya, maramdaman niya ang malaking pakiramdam ng kalungkutan na baha ang kanyang dibdib. Inaanyayahan niya si Gerald sa kanyang kaarawan ng kaarawan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Gerald ay naging abala sa kanyang proyekto, at ang isa sa kanyang mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay nasa ospital. Si Elena ay dapat na hindi makagambala sa kanya. Sa katunayan, walang labis na kahalagahan mula sa kumpanya ang dumalo. Hindi man si Aiden at ang iba pa, kaya, walang punto sa pag-eniaya kay Gerald. Ipinangako ni Elena ang kanyang ama, na bigo, dahil gusto niya na dumalo siya ng masama. Lalo na matapos niyang marinig na nandoon si Gerald. Totoo ito, Ms. Larsen. Paano ko makikilala si G. Crawford ng mali? Binigyan ko siya ng mga tiket ng personal, ngunit dinala niya ang isang batang babae na kasama niya, sagot ni Blake. Mahirap itong lunokan. Lumingon siya sa mga manggagawa. Malalabas na ako sa lalong madaling panahon, kaya maghanda. Hinawakan ni Elena ang ballroom habang nahulog sa kanya ang spotlight. Nag-donate siya ng isang malinis, puting gown. Oh, wow! Siya ay nakamamanghang. Panipi. Oh, aking kabutihan. Napakaganda ni Ms. Larsen. Panipi. Nang marinig niya ang nasa sabik na mga murmurs, tumingin si Gerald sa entablado. Kabanata 457. Hindi pa nakita ni Gerald si Elena, at tila mas maganda siya ngayon. Si Elena Larsen ay napakarilag. Isang nakagulat na si Hayward na bulalas. Gayunpaman, si Sharon ay hindi naiinggit. Kailangan niyang aminin na si Elena ay isang tunay na kagandahan. Siyempre, siya. Si Elena ay Diyos ni G. Crawford. Kailangan niyang maging. Ngumiti si Liam. Kung gayon bakit hindi si G. Crawford dito? Liam. Tanong ni Layla. Inaasahan talaga niyang makita kung sino si G. Crawford. Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung bakit. Nabanggit ng aking ama na siya ay isang taong nagpapanatili ng isang mababang profile at hindi gusto ang mga piging at pag-andar tulad nito. Ipinaliwanag ni Liam na parang alam niya ang tungkol kay Gerald. Oh, nabigo si Layla. Hoy Layla, gusto mo ba ng inumin? Ang fruit juice na ito ay na-import, ito ay mahusay. Hayaan mo akong kumuha ka ng ilan. Panipi. Hindi nasisiyahan si Douglas na makita ng maayos sina Liam at Layla. Mabuti ako. Iwanan mo na lang ako. Sumimangot si Layla kay Douglas at muling lumingon kay Liam. Kailangan ko ng isa, mangyaring. Isang waiter na pinasa ni Lillian, at inabot niya ang inumin. Si Lillian ay na-parched matapos ang nangyari kanina, at mas nababahala siya ngayon. Inihatid ni Elena ang kanyang pagsasalita sa entablado habang ang kanyang mga mata ay lumaktaw sa paligid ng silid. Bigla, may sumigaw, at lahat ay tumahimik. Ito ay Lillian. Natuklasan niya kung gaano kaibig-ibig ang inumin, at nais niyang makakuha din ng isa para kay Gerald, ngunit ang baso ay dumulas, na pinupuksa ang inumin sa buong kanya at sa kanyang sarili. Oh, hindi. Hayaan mo akong tulungan ka. Mabilis na nag-alok si Gerald upang tumulong. Kinuha niya ang ilang mga napkin, tinulungan si Lillian na linisin ang kanyang damit, pagkatapos ay pinunasan ang nalalabi ng likido sa kanyang pantalon. Nakakahiya. Hindi rin niya mahawakan ng maayos ang isang baso. Panipi. Alam ko, tama. Nagsasalita pa rin si Elena, at siya ay nag-abala lamang sa pagkain. Nakakatawa. Panipi. Ang ilang mga tao na nakaupo sa parehong mesa ay nang insulto sa kanya. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng paghahanap ng isang mayamang kasintahan at pakikipag-date ng isang pandaraya. Kahit na ang mga pamantayan ay hiwalay sa mundo. Idinagdag si Sharon, na sniggering ng tahimik. Salamat sa langit na hindi ako nagtapos sa kanya. Bulalas ni Hayward. Tumingin lang si Layla kay Gerald at nanginginig ang kanyang ulo sa paghuhusga. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko talaga ibig sabihin. Ang isang natatakot at nanginginig na si Lillian ay agad na humingi ng tawad. Ang kanyang mukha ay namula sa isang maliwanag na beetroot, at hinatak niya ang mga manggas ni Gerald. Gerald, sa palagay ko dapat tayong umalis. Alam ni Lillian kung gaano kataas ang isang order na ito ay upang makakuha ng Gerald na kumikilos tulad ng isang taong mayaman, ngunit pinili niyang sundin siya. Hindi niya akalain na mapapahiya niya ang sarili na ganyan. Bakit tayo dapat umalis? Ito ay isang baso lamang. Magiging maayos kami. Natagpuan ni Gerald na talagang nakakaintriga na ang isang batang babae na tulad ni Lillian ay magkakaroon ng mababang pagpapahalaga sa sarili.
Naalala ni Gerald ang kanyang unang pagkakataon na dumalo sa mga naturang pag-andar. Hindi siya katulad sa kanya. Kabanata 458. Sinubukan ni Gerald na pakalmayan siya. Sino ang dalawang ito? Paano pa sila pumasok dito? Alam ba nila ang mga patakaran? Bulalas ng isang nasa hustong gulang na lalaki mula sa kabilang talahanayan. Ang buong silid ay nahulog sa isang hush na bulong. Ito ay walang iba kundi ang simpleng kalokohan na pagnanakaw ng limelight ni Elena habang siya ay nakikipag-usap pa rin sa entablado. Ang lahat ng higit pa, nakatayo habang ang lahat ay nakaupo ay dapat na nakuha ang pansin ng mga Larsens. Ang pansin ng lahat pagkatapos ay lumipat sa entablado upang makita kung paano magiging reaksyon si Elena. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang ibinaba ang mikropono sa kanyang kamay. Dumating ka, sigaw ni Elena. Nilinis ni Gerald ang kanyang pantalon, at nang marinig niya ang tinig ni Elena, napagtanto niyang nakatingin siya sa kanya. Oo, maligayang kaarawan. Gerald sagot ng awkwardly. Tumingin siya sa paligid, napagtanto na hindi talaga siya nagdadala ng anumang mga regalo para sa kanya maliban sa mga susi ng kotse. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko pinamamahalaang maghanda ng anuman para sa iyong kaarawan. Gusto ko lang, sabi ni Gerald. Akala ko nakalimutan mo ako. Pinunasan ni Elena ang kanyang luha, boltong patungo kay Gerald at yakapin siya ng mahigpit hanggat kaya niya. Ang eksena ay nagulat sa lahat. Ito ay matagal na mula nang huling tumawag ka. Mula nang magkaroon ka ng kasintahan, lubos mong nakalimutan ang tungkol sa akin. Si Elena ay humagulgol ng walang magawa. Hoy, hey, narito ako ngayon. Huwag umiyak. Malumanay na tinapik ni Gerald si Elena sa kanyang mga balikat. Ano? Ano ang F***? Lahat ay nababagabag. Si Elena ay tulad ng isang diyosa sa lahat, at ang mga elite lamang ang maaaring makilala sa kanya, ngunit ang ordinaryong naghahanap ng taong ito ay nakakuha lamang ng isang yakap mula sa kanya. Kahit na ang kanilang mga pag-uusap ay sobrang cheesy. Sino sa mundo ang taong ito? Ang maraming mga kabataang lalaki ay berde ang kanilang mga mata na may inggit at puso na sumabog sa paninibugho. Maging sina Hayward at Sharon ay stupefied. Si Gerald ay dapat na maswerteng paano sa mundo nakuha niya ang pagkakahawig ng isang diyosa. Nabigo si Hayward na maunawaan, at maging si Leila at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ipagdiriwang ko ulit kayo ngayong gabi. Ngumiti si Gerald. Si Gerald ay nagsagawa ng isang pagsisikap na naroroon, upang isara lamang si Hayward at ang natitira. Ngunit hindi ito ang nasa isip niya, at lahat ay naging isang napakalaking nakakahiyang pag-iibigan. Sige, ngayon ang iyong pagkakataon na gawin ito sa akin. Panipi. Tumigil ang luha ni Elena. Kapag siya ay huminahon, umalis si Gerald sa eksena kasama si Lillian. Naglakad ang dalawa sa harap habang sina Hayward, Leila, at ang natitira ay nakatag sa likuran. Nahiya talaga sila sa nangyari kanina, ngunit napaka-curious nila tungkol sa kung sino talaga si Gerald. Paano niya magagawa iyon kay Elena? Matapos maglakad ng malayo, sa wakas ay nakarating sila sa kotse. MS. Cole, naghihintay ako sa iyo ngunit hindi ako makahawak sa iyong telepono. Panipi. Naghihintay si Courtney sa tabi ng kotse, sa kanyang mga kamay, inilatag ang kontrata. Kabanata 459. Pinatay ko ang aking telepono, si MS Weaver, sigaw ni Lillian habang tumatakbo siya patungo sa Courtney. Yamang sumusunod si Hayward at ang iba pa, natatakot siya na maaaring mailantad sila. Ang huling oras na inangkin ni Gerald na ang Ferrari ay kanya, hindi siya pinaniwalaan ni Sharon. Sa oras na ito, kailangan niyang malinaw. Tumigil siya kay Gerald at tumayo sa harap ng Courtney. Sumulyap siya kay Lillian at tinanong, ano ang kinakatakutan mo, Lillian? MS Weaver, di ba? Ang kotse ba na ito ay inuupahan ni Lillian? Panipi. Talagang hindi. Sinubukan ni Lillian na makipag-ugnay sa mata kay MS Weaver maliwanag na sinusubukan niyang itago ang isang bagay. Kinuha ni Sharon ang kontrata mula kay MS Weaver at tumawa, ito ay isang pag-upa. Tingnan mo, Hayward. Oh, MS Jung at Douglas, hayaan mo akong magpatawa sa iyo. Nagkaroon ako ng kape kasama si Hayward ngayon, at ang babaeng ito ay tinawag na Lillian. Panipi. Ipinakita sa kanila ni Sharon ang kontrata ng Smugly habang pinupuksa ang mga detalye mula sa insidente ngayong umaga. Si Hayward ay naiinggit kay Gerald, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Sharon, nakaramdam siya ng kakilakilabot para kay Lillian. Nang makita kung paano nasaksihan ng lahat si Elena na yakapin si Gerald, ito ang tanging paraan upang makabalik sa kanya. Hindi nakakagulat na alam ni Gerald ang tungkol kay Elena, na nakikita kung paano siya naging mga subordinate ni Aiden at Yoel. Lahat ng sabik na inaasahan ang paliwanag ni Lillian tungkol sa kotse.
Sa sandaling nalaman ni Sharon na ang kotse ay hindi Gerald's, isang alon ng kaluwagan agad na hugasan sa kanya. Lillian, nagrente ka ba ng kotse na ito? Itinapon ni Hayward si Lillian ng isang kasuklam-suklam na hitsura. Nagsimulang humikbi si Lillian. Humihingi ako ng paumanhin, Hayward. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako dapat nagsinungaling sa iyo. Ha! Kaya inuupahan ito ni Lillian. Kahit na ang mga numero ng IC ay hindi tumutugma. Tingnan natin kung sino ang may-ari. Maghintay, ha, Gerald. Si Sharon ay nagyelo, natigilan hanggang sa puntong bukas ang kanyang bibig. Ito, kailangang maging isang pagkakamali, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Sharon sa kawalan ng paniniwala. Mr. Crawford, nandito ka. Nakikipag-usap ako ngayon kay MS Cole, at hindi kita napansin. Humihingi ako ng paumanhin. Ang isang nagulat na kawarts ay mabilis na humingi ng tawad. Mabuti, MS Weaver. Pa rin, maaari akong umalis pagkatapos mag-sign, di ba? Ngumiti si Gerald. Oo, G. Crawford, ngunit hindi mo ba kailangan muna ang mga detalye? Walang alalahanin. Nakatitig ako sa buong araw pa rin, sagot ni Gerald at chuckled. Lumakad siya patungo kay Sharon at kinuha ang kontrata mula sa kanya. Ang kotse? Ito talaga. Sinuri ni Sharon si Gerald na may pagtatanong sa mga mata. Iyon ang pinakamalapit na nakatayo sa tabi ni Gerald mula pa noong high school, at ang lahat ng mayroon siya ay nalilito na pakiramdam sa kanyang puso. Sino ang sa palagay mo ay kabilang ito? Sinabi ko na ito ay akin, ngunit wala sa iyo ang naniniwala sa akin. Panipi. Mahinahon na sagot ni Gerald, ang kanyang mga mata ay tumusok mismo sa kaluluwa ni Sharon. Pagkatapos ay tinapik niya si Lillian sa kanyang balikat. Hayaan. Ipapauwi muna kita sa bahay. Panipi. Okay. I drop lang ako sa istasyon, bumalik ako sa aking bayan ngayong gabi, tugon ni Lillian. Kabanata 406 na po. Gerald ay nadama ng mabuti tungkol dito, ngunit si Lillian ay hindi nagagalit kay Hayward. Gerald, ang kotse na ito ay dapat nagastos ng bomba, di ba? Ito ay isang paningin. Panipi. Lumakad papunta si Liam at ngumiti kay Gerald. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pinaglaruan sa kanya, alam ni Liam na ang pakikipagkaibigan sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang dahil personal niyang nakilala si Elena at pinalayas ang isang marangyang kotse. Mga $22,000. Sagot ni Gerald, ngumiti ng magalang. Pareho silang nakipagkamay. Samantala, tumunog ang telepono ni Liam. Tatay. Okay, babalik na ako ngayon. Panipi. Inaayos ni Liam ang kanyang telepono. Hoy, Gerald. Kailangan kong umalis ngayon, napakasarap na makilala ka. Humihingi ako ng paumanhin, Douglas at Leila, may dumating, at hindi kita maiuwi sa bahay. Panipi. Ha! Natigilan si Leila. Dapat silang sumakay mula kay Liam pauwi dahil si Douglas ay hindi maglakas loob na magmaneho ng kanyang sasakyan. Samantala, sinimulan na ni Gerald ang kanyang makina ng kotse, at si Lillian ay nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos ay lumingon si Douglas kay Leila at nagtanong. Leila, bakit hindi tayo kumuha ng Uber? Uber. Tumingin sa iyo, ang pagkuha ng isang Uber lahat ng alam mo. Bumili ka ng kotse, at hindi mo rin ito hinihimok, at ngayon kukunin ko na ang Uber. Nag-snap si Leila, umihi. Bibigyan kita ng mga lalaki sa istasyon. Ngumiti si Gerald at sinakihan sila. Naramdaman lamang ni Gerald na hindi tama na iwanan sila doon. Sinulyapan ni Leila si Gerald at pagkatapos ay sumakay sa kotse. Nagnanakaw siya ng isang silog patungo kay Lillian at nakaramdam ng isang sakit na paninibugho. Gusto niya ang co-pilot seat na maging kanya. Mapahamak ito. Sinumpa ni Douglas sa ilalim ng kanyang hininga. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Gerald eyed Douglas. Ano ang ibig mong sabihin? Papasok na ako sa kotse. Panipi. Kapag sinabi ko sa kanila, ang ibig kong sabihin ay kapwa ang mga kababaihan. Hindi ikaw, Douglas. At ang pera na inutang mo sa akin, huwag kalimutan na magbayad. Nakalock ni Gerald ang pintuan. Ang huling oras na sinubukan ni Gerald na tulungan siya, nainsulto siya bilang kapalit, at sa oras na ito, siguradong hindi na siya mag-aalok ng tulong. Habang pinapanood niya ang mga ito ay nagmaneho, naiwan si Sharon sa isang nalilito na estado. Nag-alaga si Gerald sa kanya ng maraming bumalik sa high school. Kahit na nakalimutan niyang kunin ang kanyang pagkain habang abala sa pag-aaral, matapang niya ang ulan upang bumili lamang ng kanyang pagkain. Palagi siyang nakikita ni Gerald. Kahit na matapos ang 3 taon, sa kabila ng ginawa niya sa kanya, tinitingnan pa rin siya ng parehong paraan. Ngunit sa oras na ito, si Gerald ay lumalamig lang. Ganap na hindi niya ito pinansin, at hindi siya masyadong sanay. Hindi man lang siya tumingin sa kanya nang kinuha niya ang kontrata mula sa kanya.
Matapos ibagsak ang mga ito sa istasyon, nag-book si Gerald ng isang silid ng hotel upang magpahinga para sa gabi. Nang gabing iyon, nakatanggap si Gerald ng isang tawag mula sa kanyang pamilya. Ito ay isang inuri na tawag na ang mga miyembro lamang ng kanyang pamilya ang nakakaalam. Agad na kinuha ni Gerald nang mapagtanto niya kung sino ang tumatawag. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.